Coach Han, ito ang bahay ko. Dumi-dumi ka sa akin. Hindi ka ba takot sa asawa ko? Biglang uuwi. Hindi ba ikaw ang unang umakit sa akin? Hindi. Coach Han, ang sama mo. Ang asawa mo, yung berdeng pagong na yan, ay talaga namang naghihirap maghanap buhay araw-araw. Sino ang nakakaalam para suportahan ang kabit? Hindi pa nga ako kasal sa kanya. Talagang hindi ako makikipagtalik sa kanya. Kung makikipagtalik man ako, ikaw yun. Zhao Qian. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nagtatrabaho ng maayos? Bakit ka nagmamadaling umuwi? Nagtrabaho ako araw at gabi para kumita. Bibilihan kita ng mga bag. Pinipigilan kitang magtrabaho. Hahayaan kitang manatili sa bahay. 3 taon na. Hindi pa nga ako naglakas loob na hawakan ka. Hanggang ngayon, ikaw talaga kasama itong lalaking ito. Kung kasing tapang mo lang si Shuge. Matagal na kitang naging akit. Luyi, anong gusto mong gawin? Binalaan na kita. Kung maglakas loob kang hawakan si Shuge, babakbakin ko ang mukha mo. Tinutulungan mo pa rin siya. Anong problema, berdeng pagong? Lalabanan mo ba ako? Halika, suntukin mo ako rito. Shuge, siya, hindi siya patay, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi siya Kahit mamatay pa siya, wala rin yun. Huwag kang magpanik, ako, si Xuje, ay madaming kakilala. Kaya anong gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Dahil hinahabol natin ang saya. Sige na, tapusin natin. Mabuting apo, ako ang iyong lolo. Paglikha ng pera, ha? Lolo. Nananaginip lang. Siguro nananaginip ako. Dapat na akong gumising. Hindi ito panaginip. Talaga bang napatay ako ni Hansu? Lolo, patay na ako. Ang kaawa-awang paraan ng pagkamatay. Maglalaho na ang pamilyang Lu. Naku, isang sakuna. Ano ang ibig mong sabihin na patay na? Ito ang gitnang kaharian. Bumangon ka. Ha ha ha. Mabuting apo. Nagulat ka bang makita si Lolo? Hindi mo inaasahan, di ba? Lolo. Kailan ka nagsimulang magbenta ng bahay? Ang gitnang kaharian ay ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ito ang nasa gitna. Hindi ka patay. Gumamit si Lolo ng kalahating litro ng dugo ng dragon para tawagin ka. Dugo ng dragon. Tama. Ito ang kakaibang dugong bughaw ng pamilyang Lo. Dumating si Lolo sa pagkakataong ito para sabihin sa iyo, gusto ni Lolo na pag-isahin ang misteryosong kaharian ng langit. Pero kailangan ko ng pera. Bumalik ka at magsunog ng pera para kay Lolo. Ito ay koneksyon sa pagitan ng dalawang kaharian. Parang cellphone. Maaari nitong pag-ugnayin ng dalawang mundo. Iuwi mo ito. Mabilis na magsunog ng pera para kay Lolo. Maghintay ka hanggang maging emperador ng langit si Lolo. Dadalhin kita dito para maging prinsipe Corona. CJ. Lolo. 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 Ano pa ang ginagawa mo rito? Bilisan mo na. Lolo. Gitnang kaharian. Nagsusunog ng pera. Narito si Lolo para humingi. Pero, tungkol sa paggawa mo sa akin na Prinsip Corona, sa tingin ko, tatanggihan ko na. Uunahin ko muna, ang magsunog para sa'yo. Ikaw muna ang kumuha, gamitin mo ng malaya, huwag kang magtipid para sa akin. Ang apo mo ay maaaring hindi pero sigurado masisigurado kong sapat na ang sayo. Kung maayos ka roon, at maayos ang huwag ka sanang kalimutan ng iyong apo, basta't hilingin mo lang ang swerte ko sa pagkapanalo sa loto, para maabot ko ang tuktok ng buhay. Ang binibining master ay talagang dumating. Ordinaryong tao ka lang. Hindi mo kayang sunugin. Ang napakaraming papel ng sabay-sabay. Maaubos nito ang iyong lakas at makakasama sa iyong katawan.
San Pao, ang mga ito ay makapagpapanatili sa hukbo ng 100,000 sa mahabang panahon. Kahit para sa hukbo ng 1,000,000, maaari itong tumagal ng kalahating taon. Ang Panginoon ay umaman. Agad na mag-recruit ng mga sundalo. Gusto ko ring lumakas. Sa misteryosong kaharian ng langit na ito, bumuo tayo ng isang dakilang imperyo. Ang Panginoon ay makapangyarihan, at kahanga-hanga ang binibining master. Apo, napakarami mong sinunog na pera ng papel para sa akin. Kung gayon, padadalhan kita ng ilang kayamanan bilang kapalit. Hindi ba ako magkakasakit? Kaunti lang ang nasunog kong papel. Parang pagpupuyat sa trabaho. Hindi ko nga alam. Natanggap ba ni Lolo? Sinunog ko na. Sa tingin ba niya ay kulang ang nasunog? Hoy 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 Lolo. Haha, apo, hoy, 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 Lolo. Nagpadala ka kay Lolo. Natanggap ito ni Lolo. Ako ay lubos na nasisiyahan. Naghirap ka. Hindi ito malaki, yan ang silbi ng mga apo. Dapat akong magpakita ng paggalang. Talagang ang isang mabuting apo ka. Nasa kay Lolo na ito ngayon. Mayroon akong regalo para sa'yo. Magpapadala ako ng regalo. Isang regalo. Nasaan na? Ano ito? Siyam na likom dragon yang na Paildores. Nagastos ito ni Lolo. 5 milyong tail ng pilak. Bumili ako ng 2 kahariang teleportation array. Pinadala ko sa'yo. Kung kakainin mo ito, magbibigay ito sa'yo ng sigla. Magkakaroon ka ng hindi masisirang katawan. Talaga? Teka muna. Sige, sige, sige. Lumayo ka riyan. Ay, Panginoon ko. Ay, hindi. Panginoon ko, ang 9,000 dragon yang na Pildoras na ito ay napakadelikado. Nangangailangan ito ng balanse ng yin at yang para mapantay ang mga epekto nito. Kung hindi, malalabis-labisan ka ng enerhiya at mamatay dahil sa pagsabog sa ibaba. Tama. Hindi maaari, Lolo. Inilalagay mo ako sa panganib. Kamakailan lang ay tumakbo ang babae ko kasama ang iba. Wala pa akong pagkakataong makapaghiganti at ngayon ay mamamatay na ako. San Pao, bilasan mo at ipunta si Meng Luo rito. Ay, Panginoon ko, si Menglo ay nasa patrolya. Huli na para tawagin siya pabalik na yon. Tama. Ito. Ano ang gagawin natin? Panginoon ko, mayroon akong apo. Isang apo sa sako. Siya ay napakaganda sa Zhejiang. Isa sa pinakamaganda. Nagtataka ako kung magkakaroon ako ng karangalan. Magsilbi sa binibining master. Ano ang hitsura niya? Ay, kayong dalawa, tigilan nyo na. Alagaan mo ako. Saan? Apo, hawakan mo ito. Hoy, ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo. Ang buhay mo ay nakataya. CJ, malilipol na ako. Xiaorongyu, o Xiaorongyu. Hindi mo ito inaasahan, hindi ba? Lalason ko ang iyong inumin. Kasuklam-suklam. Ano naman, ngayon? Isa ka pa rin sa akin. Ako, si Gao Qisheng. Ang gusto ko ay nakatakdang maging akin. Pakibitawan mo ako. Maging masunurin ka. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka papayagan ng pamilyang pakibitawan mo ako. Para sabihin sa iyo ng totoo. Alam mo ba kung sino ang naglagay ng lason? Ito ay ang iyong madrasta, ang iyong pamilyang Xiao. Nais na umakyat sa aming pamilyang Gao. Pakibitawan mo ako. Sino ka? Lumayo ka. Ah, kuya, pasensya na. Pasensya na. Napunta ako sa maling kwarto. Tulungan mo ako. Pakibitawan mo ako. Tulong. Gusto niya akong halayin. Tulong. Hindi ko kaya. Kung mananatili akong mahina. Hindi ko kaya. Mula sa kanya, bitawan mo ako. Humihingi ka ng gulo. Ang aking mga kamay. Naku. Huwag kang lalapit pa. Umalis ka na.
Maghintay ka lang. Babahala ako. Tulungan mo ako. Hindi ko sinasabi ito sa'yo. Paumanhin, paumanhin. Mali ako kahapon. Sigurado akong mananagot ako. Gagawin ko ang aking makakaya para managot. Mananagot dahil lang sa iyo. Sa puntong ito, mabuti pa'y pagbigyan na lang natin ito. Ano ang pangalan mo? Luyay. Kasal ka na ba? Hindi. Mabuti naman dahil sinabi mong mananagot ka para sa akin. Kung gayon, bukas, pumunta ka sa pamilyang Xiao sa Zed para magpakasal. Hindi. Hindi. Gawin mo. Ang card na ito ay may 2 milyon. Maging lalaki ka para sa akin. Hindi ka maaaring manamit ng mukhang kawawa. Kunin mo ito, bumili ka ng disenteng damit. Sa tingin ko, ito na ang napagsamantalahan. Kaya naghintay ako ng mahigit 30 taon nang walang kabuluhan. Ngunit ito mula kay Lolo, siyam na likong dragon niyang napildoras. Ay talagang malakas na. Wow, masyadong malakas ang gamot na ito. Salamat Lolo, salamat. Apoluyi, tiyak na mas magiging mabuti akong anak sa'yo. Susunugin ko ang papel para sa'yo araw-araw. Mas marami pa akong isusunog na papel para sa'yo. Zhao Qian at Han Su. Utang mo sa akin. Tiyak na ibabalik ko ito ng doble. Kuya Shu, malaki ba ang inunlad mo ngayon? Walang kwentang kasintahan mo, lalo lang hindi karapat-dapat sa'yo. Bakit mo binabanggit ang hanggal na iyon? Sa susunod, sa'yo na naman tayo. Tapos hayaan mo yung, walang kwentang kasintahan ang magbantay ng pinto. Kamusta yon? Ay, nakakainis ka. Zhao Qian. Ay, akala ko ibang tao. Ikaw pala, ikaw na... Anong meron? Mukhang gusto mo. Yung berdeng pantalon mo, ha? Hindi ba sabi mo mahina ako? Ngayon, nandito ako. Hindi para patunayan. Gaano ako kalakas? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ang dignidad na nawala sa akin. Tiyak na maibabalik ko ito. Kami na ba? Hindi pa, di ba? Dahil hindi pa. Sino naman ang kasama ko? Pakialam mo ba? Gusto ko lang si Kuya Shu. Mas malakas si Kuya Shu kaysa sa iyo. Bata, pwede kang pumasok. Nakakatuwa yan. Pero itong gilaya ko, hindi lang basta-basta para sa'yo na dumating kahit kailan. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang lumakad. Tapos ano, kaya bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, lumuhod ka. Sa lahat ng narito, yumuko ka ng 3 beses. Pangalawa, hindi na kailangan ng iba, yung pangalawa na lang. Hinihingi mo yan. Tapos na ako. Kunin niyo siya para sa akin.
Lu Yi. Ang galing mo. Ang bastos mo. Pero, gusto ko talaga. Hubarin mo. Dito mismo. Dito mismo. Habang maraming nanunood. Hindi naman maganda yun, di ba? Hihubarin ko na lang sa iyo sa bahay. Magdadamit ako ng seda para sa iyo. Seda. Sino ba nagmamalasakit sa'yo? Binigyan kita ng mga binili ko para sa'yo. Ibalik mo sa akin ang mga damit mo, ang mga sapatos mo, ang bag mo, at ang singsing mo. Lu Yi. Nababaliw ka na ba? Baliw ako. Pero gusto kong bawiin ang sa akin. Hindi ba? Lahat ng ito ay ibinigay mo sa akin ng kusa. Talagang hindi ko ibabalik sa iyo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinagsisihan ko. Lolo, talaga namang mahal kong lolo. Malakas ang gamot na binigay mo. Buong kahon, maliit na regalo lang to. Ipasa ang balita. Mula ngayon, sundan niyo ako, Luming. Lahat ay magkakaroon ng sapat na makakain at maisusuot. Salamat, mahal na Panginoon. Makapangyarihan ng Panginoon. Salamat sa batang Panginoon. Kung hindi, tayo, hindi man lang magkakaroon ng sapat na makakain, lalo na ang pera para sa damit. Mataas ang morale ngayon. Malalaking tagumpay ang magagawa. Nagpadala pa ng pera ang batang Panginoon. Pera, ang daming pera. Gusto ko, sa pagkakataong ito, talaga akong yumaman. Hindi ba ang perang ito, medyo sobra na? Medyo sobra nga. Apo ko, sobrang maalalahanin. Talagang maalalahanin siya. Apo. Apo, binibigyan mo si Lolo ng napakaraming pera. Kaya ba ng katawan mo? Hindi ba ikaw ang bahala? Ibigay mo sa akin yan. Ang 9-turn power pills. Talagang mabisa ang mga ito. Basta gumagana ng maayos. Ikaw ang mabuting apo ni Lolo. Apo, may sasabihin ako sa'yo. Gusto mo ba ng asawa o hindi? Kamakailan lang kumuha si Lolo ng 2 babae. Magaganda sila. Perpekto sila para maging mga asawa mo. Hindi na kailangan, Lolo. Mabuti pang itago mo na lang sila para sa sarili mo. Bukas, magpo-propose ako sa pamilyang Xiao. Yung babae mula sa pamilyang Xiao ay para lang makatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Hindi yan pwede. Hindi ka tanggap-tanggap. Lolo, maaari niyang kunin ang aking. Pinahahalagahan ko ng maraming tao. Unang beses ko. At isa siyang tunay na kagandahan. Nangako ako sa kanya na pakakasalan ko siya. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Pakasalan mo silang lahat, mga bata lang ang pumipili, Lolo ang magpapasya para sa'yo. Ikaw ang apo ko, Lumi. Bukas, pumunta ka para mag-propose sa pamilya Xiao. Hindi ka pwedeng mapahiya. Sa ganitong paraan, bibigyan ka ni Lolo ng regalo. Isama mo si Meng Luo para samahan ka sa pag-uwi. Hindi. Hoy, Lolo. Ganyan talaga. Pagbati, Batang Master. Pinadala kami rito ng commander para maghandog ng regalo bilang pagbati. Xiao Zon, ang apo ko ang makakasal sa apo mo. Hindi ka naman siguro, Luji? Nako, hindi. Mayroon akong apo sa tuhod. Maaari siyang maging asawa ng apo ng commander. Malaking swerte yan para sa kanya. Labis akong magagalit. Wala na akong mahihiling pa. Basta't hindi ka na peperwisyo, magpapangarap ka para may parating ang mensahe ko. Sabihin mo sa pamilya mo, bukas darating ang apo ko para mag-propose sa pamilya ninyong Xiao. Bigyan niyo siya ng mainit na pagtanggap. Kung hindi, balatan kita. Salamat, Commander. Ngayon, una, pinaparangalan natin ang ating mga ninuno. Pangalawa, noong nakaraang gabi, nagpakita ang ating ninuno sa panaginip. Sabi nila ngayon, ang ating pamilyang Xiao ay magkakaroon ng isang kahanga-hangang tao na darating para mag-propose sa pamilya Xiao. Lolo, totoo ba yan? Dumarating ang boyfriend ko ngayon. Pupunta lang siya sa pamilya Xiao. Talaga? Talagang totoo. Siya ay mula sa lalawigan ng Zhejiang, isang batang master ng pamilyang Li Yunfei. Maganda. Talagang napakaganda. Ang panaginip ng ating ninuno ay nagsabi na ang taong ito ay may marangal na katayuan upang ang ating pamilyang Xiao maging tapat. Hindi ko inaasahan na ito ay isang batang master ng pamilyang Li mula sa Zhejiang. Naway pagpalain ng ating mga ninuno ang pamilyang Xiao.
Wrong you. Ngayon, si Fifi, ay malaki ang nayambag sa ating pamilyang Xiao. Ang C ng inyong Xiao Group, ay dapat ibigay kay Fifi. Tatay, bakit? Ang Xiao Group ay, kung ano ito ngayon ay dahil sa akin. Paano ito basta nalang ibibigay? Hindi ako sang-ayon. Ikaw ay anak ng pamilyang Xiao. Dapat mong isaalang-alang ang pamilyang Xiao. Ngayon, si Fifi, para sa kapakanan ng ating pamilyang Xiao, ang paghahanap ng isang mapalad na manuga, ay mula sa pamilyang Li, kahit kaunti lang mula sa kanilang biyaya, at ang ating pamilyang Xiao ay unlad. Kapatid na Rongyu. Maaari mong pagdudahan ang aking kakayahan, ngunit hindi mo maaaring pagdudahan na ang panaginip ng ninuno ay hindi totoo. Pinagdududahan mo ba ang mga ninuno ng pamilyang Xiao? Ngunit hindi pa siya dumating para mag-propose. Ginoo, mayroong naghihintay sa labas. Isang bata na nagngangalang Louie. Sabi niya, nandito siya para mag-propose. Luyay. Hindi ko inaasahan na siya ay darating. Lolo, anong pagkakataon? Ngayon, ang aking kasintahan ay darating din para mag-propose. Mukhang ang marangal na taong iyon. Ay hindi naman talaga siguro ang batang master ng pamilyang Lee. CJ, tignan natin kung karapat-dapat siya para sa pamilyang Xiao. Ipasok siya at malalaman natin. Kapatid, hindi ito magiging sapat. Siya ang iyong kasintahan, di ba? Mukhang siya ay medyo hindi maayos. Ang tarangkahan ng pamilyang Xiao ay hindi para sa kung sino-sino lang, hindi basta kahit sinong ordinaryong tao. Naku, Hindi tinukoy ng ninuno ang pangalan ng manugang. Ngunit kung titingnan ang kanyang walang ayos na anyo, mukhang hindi siya yon. Ayos lang, imbestigahan muna natin ang kanyang pinagmula. Ikaw si Louie, hindi ba? Tama. Para kanino ka nandito para mag-propose? Nandito ako para mag-propose sa kanya. Ang pinsan ko, ang iyong kasintahan, ay hindi alam kung ano ang pangalan mo. nagkagustuhan kami sa unang tingin. Pag-ibig sa unang tingin. Nauunawaan ko. Kapatid, ikaw lang ang hindi makatiis na ibigay ang posisyong CEO. Sadyang pinili mo ang isang aktor. Nakakalungkot na nakahanap ka pa ng ganyan katalino. Wrong you, katawa-tawa ka na. Hindi ko ginawa iyan. Nandito rin siya para mag-propose. Tama ba? Mag-propose. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kahit sino na dumating na walang dala para mag-propose. Hindi. Hindi ba binigyan kita ng pera kahapon? Bakit ka pa rin nakadamit ng ganyan? Hindi ka pa ba nakakasal? Ang tunay na lalaki ay hindi dapat tumanggap ng pera ng baba. Sige, paano naman ang matandang lalaki? Nagdala ako ng handog para sa kasal. Talaga, anong kakatuwang biro? Nabuhay ako ng ganito katagal, at hindi pa ako nakakita ng kahit sino na magbigay ng handog na kasal na ganito. Ano ang mali dito? Handog na kasal? Ito ay tanda lang ng aking sinseridad. Hindi ito tungkol sa halaga. Ang pag-iisip ang mahalaga. Sige kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sinseridad. Dumating na ang batang master mula sa pamilya ng Zhejiang. Pakiusap, salubungin niyo siya agad. Matandang lalaki, nandito ako para mag-propose, tama? Nandito ako para mag-propose. Nagmadali lang ako sa pagkakataong ito. Hindi ako nakapaghanda ng anumang magandang handog na kasal. Mayroon akong ari-arian na nagkakahalaga ng 30 milyon piso. Isang kahon ng perlas at jade. Isang ginseng na 300 taong gulang. Ang maliit na dote na ito ay tanda lamang ng paggalang. CJ, talaga nang mabuti kang manugang para sa pamilyang Xiao. Isang mahusay na manugang. Nako. Nagbibigay ang iba ng napakamahal na regalo. Kahit na mahal ang mga regalo sa pag-alay ng aking lolo, hindi ito maihahambing sa kanila. Tapos na, mahihiyang mahiya talaga ako. Hoy, hindi ka ba rin nagdala ng regalo? Bakit hindi mo pa inilalabas? Ako, CJ, tapusin na natin ang bagay na ito. Kung gusto mong maging CEO, sige na. Huwag mo siyang pahirapan. Ate, kapag sinabi mo yan, parang ako ang pumipilit sa iyo, bilang nakababatang kapatid. Bakit hindi tayong lahat tumingin ng magkasama? Si Xiao Ranji, ang kanyang kasintahan, anong magandang bagay ang dala niya? Naku po, ikaw, pasensya na, kapatid. Aksidente ko, nabitawan ang dala mo, nalaglag ko. Hindi mo ako pagagalitan, di ba? Xiao Fifi. Okay lang, babayaran kita. Isa itong piraso ng jade na may ginto. Malaki ang halaga nito sa ordinaryong antique shop. Siguro mga 1,000. Bibigyan kita ng 1,000.
Kunin mo ang basag mong bato at umalis ka na. Bulag ka ba? Paano ito magiging basag na bato? Isa itong selyong jade. Kung hindi pa hahalagahan ng pamilyang Xiao mo itong kasal, hindi na ako magpapakasal. Ang selyong imperial. Lolo, ngayon lang, nakakita akong may nag-alok gamit ang bagay na ito. Xiao Fifi, huwag ka namang lumampas. Lumampas. Ako pala ang lumalampas. Ano sa tingin mo? Nakahanap ka ng lalaking hindi kilala. At maglalakas loob kang husgahan ako. Ang selyong imperial. Ito na nga ang tunay na selyong imperial. Isang tunay na selyong imperial, sa dami ng mga selyong imperial sa kasaysayan. Kahit pa totoo ito, gaano kaya kalaki ang halaga nito? Hindi lang ito tungkol sa pera, may mga inscription ito. Mga inscription. Ang selyong imperial na ito ay may inscription, hindi ba't normal lang yan? Ngunit ang nakasulat dito ay, pinag-utos ng langit, mabuhay at umunlad. Ang selyong imperial. Ito na nga ang tunay na selyong imperial. Lolo, kahit pa ito ang selyo ng pambansang yaman. Isa na lamang itong antigo, pinakamalaki, aabot sa ilang 10 milyon. Talaga bang ganoon kalaki ang pagmamalabis? Tama na, hindi mo nauunawaan. Alam mo ba, ang kahalagahan ng selyo ng pambansang yaman? Hindi ko nauunawaan. Hindi ba ito ay isang piraso lang ng basag na bato? Sige, tatanungin kita. Ang napakahalagang Mona Lisa at ang selyo ng pambansang yaman na ito, alin ang mas mahalaga? Siyempre, mas mahalaga ang Mona Lisa. Ito ay obra maestra ni Da Vinci. Aabot na ito sa daan-daang bilyon ngayon. Bobo, Ikaw. hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Papel de toilet na may tatak ng selyong imperial ay mas mabuti pa kaysa sa Mona Lisa. Kung mahahanap ko ang Mona Lisa sa bansa na iyon, ngunit kung mahahanap ko ang selyo ng pambansang yaman na ito, ang bansa ang sa akin. Pero piraso lang naman ito ng bato. Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Alam mo ba na sa ngayon, habang hawak ang selyong imperial, maaari akong biglang pagkalipas ng mga siglo, paano ako husgahan ng kasaysayan? Tatawagin nila itong isang pagpanaw na maharlika. Lolo, payagan mo akong makita itong selyo ng pambansang yaman. Para saan? Kung wala ang aking pahintulot. Sino ang nagpahintulot sa iyo na makita ito? Ang selyo ng pambansang yaman. Ang regalo sa pag-alay na inihanda ng aking lolo para sa akin ay ang selyo pala ng pambansang yaman. Hindi ba ito masyadong mahalaga? Wala talaga kayong panlasa. Isang modernong produktong industrial ang nagpapasaya sa inyong lahat. Li Xiao, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang selyong ito ay eksakto tulad ng inilarawan sa mga sinaunang teksto. Paano ito magiging peke? Gamitin niyo ang inyong utak. Pag-isipan niyong mabuti. Ang batang ito ay nagkakahalaga, kahit 100 piso man lang. Kaya ba niyang hawakan ng selyo? Luyay. Saan mo nakuha ang selyong ito? Ibinigay ito sa akin ng aking lolo. Ang lolo mo, ano ang pangalan niya? Hindi ko maalala ang sinumang kolektor na may apelyidong Lu sa Zhejiang. May kolektor ba na may apelyidong Lu? Ang lolo ko ay pumanaw ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit sinisigurado ko sa inyo, ang selyong ito ay tunay na ibinigay sa akin ng aking lolo. Ibinigay ng kanyang lolo sa kanya. Posible kayang ang kanyang lolo ay isang magnanakaw ng libinat. Kailan niya ito ibinigay sa'yo? Kamakailan lang. Ilang araw na ang nakakaraan. Matandang lalaki. Ang sinabi ng binatang ito ay bumagsak na sa sarili nito. Li Xiao, ano ang ibig mong sabihin dito? Sinabi niya lang na ang kanyang lolo ay ilang taon nang patay. Paano nangyari na ang selyong imperial na ito ay naibigay pa rin sa kanya ilang araw lang ang nakakaraan? Sino ang nakakaalam? Baka ang matanda ay nagpakita sa kanyang panaginip. Ngunit narinig ko lang na ang panaginip ay naipapadala. Hindi ko pa naririnig na ang panaginip ay makakapagbigay din ng regalo. Nagpapakita ito, hindi ba? Ang selyong ito ay isang modernong replika lamang. Ako. Maglalakas loob kang hampasin ako, hinihampas kita. Anong tapang mo? Halika rito. Umalis ka rito. Ilang tao lang naman ito. Tamang-tama para subukan ang aking hangganan. Sumugod kayo ng walang pag-iingat. Iyan lang. Paano ito posible? Anong gusto mong gawin? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung hindi ka naniniwala sa selyong ito, sige. Ngunit hindi mo dapat sirain ang ibinigay sa akin ng aking lolo. Sige, matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, ang kawalan ng galang ng pamilya ninyong Xiao ang una. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Ang kooperasyon ng aming pamilya Li at ng inyong pamilya Xiao ay nagtatapos dito. Li Xiao, hindi. Hoy, Li Xiao, Li Xiao. Lolo, ang aming pamilya Xiao at ang pamilya Li ay may kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngayon, kinansela ang kontrata. Ang aming pamilya Xiao ay tapos na. Wrong you. Ikaw, gusto mo talagang baliwin ako. Hoy, Lolo, Lolo. Lolo. Hindi ko inaasahan na ang aking pamilya Xiao ay magkakaroon ng ganoong kalaking kapalaran.
At makaugnay pa sa apo ni General Lo. Tunay na isang pagpapala para sa aking pamilya, Xiao. Sa hinaharap ako ay magiging pamilya. Sa ngayon, malakas ang puwersa ng General. Hawak ang malalaking halaga ng kapital. Isang araw, pagsasamahin niya ang Heavenly Mystic Realm. Malapit na yan. Oo. Kung gayon, kayong tatlong strategya, napakahalaga ng sinasabi ninyo. Ang aking apo sa tuhod, kung siya ay maging asawa ng apo ni General Lo, tunay na isang pagpapala iyon para sa aking pamilya, Xiao. Nako, sa hinaharap kami ay aasa sa tatlong strategya. At itaguyod kami ng mas higit. Ano ang sinasabi mo? Halika, uminom tayo. Uminom. Ikaw na anak ng Aray, General, ano ang nangyayari dito? Panginoon ko, pero ano ang ginawa ng matandang ito? Nagkaroon siya ng gulo, at seryoso ito. Isang malaking bagay. Ngayon, sisirain ko siya. Hindi, General, huwag po. Wala akong ginawa. Inaapi po ako, Panginoon ko. Panginoon ko. Hindi. Paano kaya? Hayaan siyang mamatay na alam ang katotohanan. Kahapon, ang aking apo, ay pumunta upang mag-propose sa pamilya Xiao, at itinaboy. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ba ito kawalan ng respeto sa akin, Kelo? Hindi ba ito isang kahihiyan para sa akin? Strategya. Dali. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Wala talaga akong ginawa. Panginoon ko, sa tingin ko, Panginoon ko, hindi ba ito? Paano? Gusto mo siyang ipakiusap? Naniniwala ako, kung bugbugin mo siya, masyadong maluwag pa yan para sa kanya. Nararapat siyang parusahan ng husto. Parusahan siya at ang buo niyang pamilya. Hindi. Parusahan. Parusahan ang 10 henerasyon. Hindi, Panginoon ko. Pakiusap, huwag po, Panginoon ko. Hindi ba't masyadong malupit yan? Hindi, Panginoon ko. Hindi yan malupit. Isipin mo, ikaw ay isang taong gustong maging hari. Ganoon ba kadali ang pumatay lamang ng isang tao? Kung gayon, nasaan ang iyong otoridad sa hinaharap? Parusahan lang ang buo niyang pamilya. Pakiusap, Panginoon ko. Panginoon ko, ako, naiintindihan ko na. Hindi ko siguro na ipaliwanag ng malinaw noong nakaraan. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Nagmamakaawa ako sa iyo, Panginoon ko. Sa pagkakataong ito, lilinawin ko. Hindi na kailangang magsalita pa. Ang apo ko ang magmamana ng aking imperyo. Anong uri ng kagandahan ang hindi niya magkakaroon noon? Kailangan ba talaga niyang pakasalan ng iyong apo sa tuhod? Panginoon ko, kung gayon, ang aking apo sa tuhod. Hindi siya magiging pangunahing asawa. Gusto lang niyang magsilbi sa binatang Panginoon. Nagmamakaawa ako sa iyo, Panginoon ko. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatapos ko ito. Upang magsilbi sa apo ko. Oo. Sige kung gayon. Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon. Salamat, Panginoon ko. Xiao Yuanshan, ikaw na maliit na walang hiya ka. Hintayin mo at tingnan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Xiao Ranggayo. Lumuhod ka. Bakit ka lumuluhod? Bakit pa siya nandito? Baliin ang kanyang mga binti. Pagkatapos, itapon siya palabas. Lola, Tumahimik ka. Paano ka naglakas loob na pakiusapan siya? Itay, tigilan mo na ang paghampas sa akin. Pakiusap, huwag mo na akong hampasin, Itay. Itay, bakit mo ako tinawag dito? Bubugbugin kita hanggang mamatay, hayop ka. Huwag mo na akong hampasin, Itay. Hindi mo mahampas, hindi kita hinahampas. Matututo ka ba ng iyong leksyon? Itay, pakiusap, tigilan na. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Titiyakin kong asikasuhin ko ito para sa'yo, Itay. Asikasuhin mo yan mismo. Ang mga ninuno ng aming pamilya, Xiao. Halos mamatay sa iyong mga kamay. Ikaw. Itay, alam kong mali ako. Ikaw. Ay, Itay. Itay, inaamin ko ang aking pagkakamali. Bakit mo pa rin ako hinahampas? Pag-amin sa pagkakamali. Ano ang silbi ng pag-amin sa pagkakamali? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung hindi natin aayusin ang kasal ni Louie at ang ating apo ngayon, ang kasal ng ating apo sa tuhod, bubugbugin kita hanggang mamatay. Tandaan mo ito, kailangan siyang magpakasal. Ay, Itay. Bilang isang anak ng pamilya Xiao, bakit siya magpapakasal sa mahirap na batang iyon? Ang mahirap na batang iyon, si Lu, ang dakilang general, ay ipinanganak upang maging pinuno, matalino at makapangyarihan. Kung ang ating anak ay magpakasal sa kanya, iyon ay magiging isang napakalaking pagpapala. Naiintindihan mo ba? Narinig ko kayo, hindi maaari. Kailangan kitang pasunurin ngayon, walang eksepsyon. Pasunurin ka. Itay, tigilan niyo na po ang paghampas sa kanya. Tingnan mo lang. Tingnan mo ang iyong lolo. Tingnan mo kung gaano mo siya pinag-alala. Lola. Nagsimula ang lahat dahil sa akin. Handa akong magbayad ng kapalit. Sige. Binatang Gao, pakiusap, pumasok ka. Bakit nandito si Gao Kishe? Ginang. Ang iyong apo, si Xiao Rongyu, inutusan niya ang isang tao na baliin ang braso ko. Tingnan niyo ang nangyari ngayon. Paano natin ito ayusin? Binatang Gao, kumalma ka. Sa aking opinyon, ako ang mamamahala ngayon. Paano kung ipagkasundo ko si Xiao Ranggayo sa iyo?
Talaga? Tinutupad ko ang aking salita. Lola, hindi ako sumasang-ayon. Hindi ka sumasang-ayon. May karapatan ka bang sumalungat? Tingnan mo kung gaano mo pinag-alala ang iyong lolo. Hinihimatay pa rin siya. Sinira mo ang partnership sa pagitan ng pamilya Xiao at kung hindi mo ipagbibili ang sarili mo para bumawi, ano pa ang gusto mo? Pero, Walang pero. Sa tingin ko, dapat nating kanselahin ang kasal. Ikaw, makikipagpalipas ka ng gabi kasama si Ginoong Gao sa silid pang kasal. hindi ako sumasang-ayon. Ako. Buntis ako sa anak niya. Hindi ba natin pinag-usapan ito kahapon? Hindi ba't dapat mong panagutan na? Xiao Ranggayo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Lola, nagsasabi ako ng Nagka-in-love na kami. Nagkasunduan na kami ng lihim. Ikaw, Matriarka, wala lang, okay lang sa akin. Basta, naglalaro lang naman ako. Ano ang mahalaga kung buntis siya? Sino ang makakaalam? Baka magkaroon ito ng iba ng dating. sige na, Ginoong Gao, basta't ayos lang sa iyo. Ah, Oh, Panginoon, sa wakas ay nagising ka na. Pinatakot mo ako ng husto. asawa, bilisan mo at ayusin ang kasal. Ngayon na. Mas maaga, mas mabuti. Ayusin ang kasal. Alam ng pamilyang Xiao kung paano sumunod. Kasal. Kung gayon, magdaos tayo. Itong kasal. Itakda natin ito ngayon. Pumunta na tayo sa silid pang kasal ngayon. Lolo, Bakit hindi ka masaya? Karangalan mo na mapangasawa siya. Iyan ang iyong pribilehyo. pero, Walang pero tungkol dyan. Hindi mo alam. Kani-kanina lang. Noong panahong ako'y walang malay. Hindi mo alam ang ginawa ng iyong lolo. Ang iyong dakilang lolo. Halos balatan niya ako ng... CJ, magpapakasal ako. Pero ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Louie. Huwag mo siyang pahirapan. Paano hindi ito konektado sa kanya? Kung wala siya, paano makakapagdaos ng kasal ang pamilyang Xiao? Ah, Ginoong Lu, pakiusap, gawin mo ang pabor na ito. Iasawa mo ang aking apo. Hindi. Hindi ko kaya ito. Tumayo ka muna at mag-usap tayo. Lolo, sinasabi mo bang dapat akong magpakasal sa kanya? Matandang lalaki. Nawala ka na sa katinuan. Hindi ba nangako si Xiao Rongyu na pakasalan? Paano siya makakapag-asawa nitong bata? Matandang lalaki, nagkakamali ka ba? Nandito lamang si Ginoong Gao. Hindi ako nagkakamali. Si Ginoong Lu ang aking perpektong manugang. Matandang lalaki, hindi mo alam ang lahat. Si Xiao Ranggayo ay may. Pinili nila ang isa sa mga braso ni Ginoong Gao. Sa ngayon, dapat pakasalan ni Xiao Ranggayo si Ginoong Gao. Doon lamang maaaring ang aming pamilyang Xiao. Tumahimik ka. Si Xiao Rongyu ay dapat lamang pakasalan si Ginoong Lu. Ikaw, matandang lalaki, naghahanap ka ba ng gusto? Ako ang gumagawa ng mga desisyon sa pamilyang ito. Maaari akong makinig sa iyo sa ibang mga bagay. Ngunit ang bagay na ito ngayon, dapat kang makinig sa akin. Ikaw, Sapat na, nakikita ko ang iyong pamilyang Xiao. Ay talagang hindi alam kung ano ang mabuti para sa inyo. Ginoong Gao, huwag ka sanang magalit. Matandang lalaki, kakagising lang niya. Hindi pa malinaw ang kanyang isipan. Huli na. Ang iyong pamilyang Xiao ay talagang hindi sineseryoso ang aming pamilyang Gao. Hindi ba, Ginoong Gao? Dahil ganyan, ang iyong pamilyang Xiao ay may utang sa aming pamilyang Gao na 10 bilyon. Gusto ko ito ngayon. Lolo, hindi ito ang tamang oras para kumilos ng padalos-dalos. Kailangan mong isaalang-alang ang mas malaking larawan. Tumahimik ka. Ang mga salita ba ng ating mga ninuno ay pawang kasinungalingan? Mga ninuno, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, nagpakita na ba ang mga ninuno? Maaari bang ang mga ninuno makabayad sa mga utang ng pamilyang Xiao? Maaari ba? Pero, Ano ang ibig mong sabihin na pero? Fundamental na pamahiin. Hindi natin yan maaaring paniwalaan. Lolo, sige na. Hindi ka ba kumbinsido na siya ang iyong perpektong manugang? Kung gayon, sige na. Kung may kakayahan ka, nabayaran ang 10 bilyong utang ng pamilyang Xiao. Kikilalanin kita. Kung hindi, si Xiao Ranggayo ay dapat pakasalan si Ginoong Gao. Ginoo, may dalawa sa labas na nagsasabing sila ay mga nobya ni Louie. Dumating sila upang makipagkita sa iyo. May nobya ka. wala. Tingnan mo, mukhang okay ka na. Kasal ka na pala, at naglakas loob kang pumunta sa pamilyang Xiao ko para magpakilala. Paano mo nagawa? Iniisip mo bang ganyan kababa ang aking pamilyang Xiao? Maliwanag na isang hindi pagkakaunawaan ito. Wala akong anumang nobya. Tama na. Bakit hindi natin sila pasukin? Makikita natin. Malinaw na ang lahat. Pumasok na. Sila ba ang mga nobya mo? Hindi. Sila ay. Kami ay naparito ngayon na may isang layunin lamang. Ito ay upang ayusin ang kasal para sa aming batang Panginoon. Sa utos ng commander, naparito kami sa pamilyang Gao upang ialok ang mga regalo ng kasal. Isang kahon ng ginto, isang kahon ng pilak, isang kahon ng mga hiyas at batong mahalaga, isang kahon ng mga antigo at pinta.
Ang dami. Wow. Ang daming magagandang bagay. Hindi lang 1 bilyon. Halos 100 bilyon. Ang mga sinaunang pinta na ito ay mga sinaunang likhang sining na nawala sa loob ng libu-libong taon. Ang halaga nito ay hindi masusukat. Ito ay isang regalo ng kasal mula kay General Lu para sa kanyang ito ang handog na inihanda niya. Kayo ba ay nasisiyahan? Lubos na nasisiyahan. Haha, lubos na nasisiyahan. Mahusay na magkaroon ng maraming bagay. Ang mga utang ng aming pamilya ay hindi na magiging problema. Dagdag pa, maaari tayong Lumago at lumakas. Ang mga aktor ba na nahanap mo ay sobra na? Hindi ako kumuha ng anumang aktor. Ito ay tunay na regalo mula sa aking lolo. Iniisip mo bang tanga ako? Matagal nang wala ang iyong lolo. Paano niya ito maipapadala sa iyo? Ito ay ipinadala pataas ng isang tao mula sa ibaba. Hoy, paano mo nalaman yan? Hindi ikaw. Kalimutan na lang, anuman ang mangyari, si Louie ay may mabuting hangarin. Sa ngayon, habang hindi pa napapansin ni na lolo at lola, ipagwalang bahala na lang natin ito. Tungkol sa mga utak, mag-iisip tayo mamaya. Lola, hindi natin maaaring tanggapin ang doteng ito. Hindi natin ito maaaring kunin. Dahil mapapatunayan ni Louie ang kanyang halaga. Ang kasal na ito ay pagpapakita ng ating pagiging gahaman. Hindi natin hahayaang ang kaunting yaman ay gawin tayong mapagmataas. Tama. Mga binibini, ang dot na ito ay dapat ninyong isauli. Ang pamilyang Xiao ay hindi nagbebenta ng aking apo. Basta masaya ang aking apo, kami ay masisiyahan. Mabuti iyan. Nakapasa ka sa pagsubok ni General Lu. Ang pagsubok, Si Louie ang nag-iisang apo ni General Lu. Siya ay nakatakdang magmana ng legasya ni General Lu. Kung ang pamilya ninyo ay pera lang ang habol, hindi lamang na ang kasal na ito ay hindi mangyayari, kundi pati ang lahat ng mga dating ito ay mawawala rin. Bakit nawala ang lahat ng ito? ito, ano ang nangyayari? Hindi ninyo kailangang magpanik. Ang batang Panginoon ay apo ng general. Ang kasal ay hindi isang maliit na bagay. Si Master Zug ay nakalkula na ang maswerteng petsa. Kapag nagpakasal ang batang Panginoon, magkakaroon ng 10 beses na dot upang marangal na mapang-asawa ang batang Panginoon. 10 beses. Kung iyan ay kulang pa, maaari pa tayong magdagdag ng 10 beses. Sa madaling sabi, ang kasal ng batang Panginoon ay dapat seryosohin. Ang pamilyang Xiao ay dapat maghanda ng mabuti. 20 beses. Iyan ay 20 kahon ng ginto. Sapat na iyan. Hanggat kayo ay masaya. Young Master Gao, maaari ka nang umuwi. Utang ng pamilyang Xiao sa inyo ang pera. Ipapadala namin ito sa inyo mamaya. Hoy, matandang lalaki. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Nagmamadali ka ba? Kailangan mo pang dumalo sa kasal ng aking apo. Ayos lang iyan. Gayunpaman, kailangan mong mag-ambag sa regalo. CJ. Sige, kayong pamilyang Xiao. Anong kalokohan tungkol kay General Lu? Anong kalokohan tungkol sa mga kasal? Hayaan mong sabihin ko sa inyo, kung ang pamilyang Xiao ninyo ngayon ay hindi magbayad ng 10 bilyon sa akin. Wasakin ko ang inyong pamilyang Xiao. Old mo. Gusto kong kumain ng isda. Young Master Gao, pakiusap maghintay. Baril. Saan kayo pupunta? Young Master, nandito kami. Hindi kailangang mag-alala. Nawala ba kayo sa katinuan? Hindi nyo ba nakikita na may baril sila? Baril. Bahagyang apoy lang iyan. Wala lang iyan. Umiwas ka. Pagsubok na saktan ng ating Young Master, anong parusa ang karapat-dapat sa inyo? Sabi ko umalis ka na. Hindi maaari. Hindi masama. May lakas. Tao ka ba o multo? Hindi tap. Pero, hindi rin multo. Sandali lang. Hayaan mong ako ang bahala dito. Subukan mong hawakan ako at tingnan kung ano ang mangyayari. Ayoko ng binabantaan. Ay. Ang aking binti. Umalis ka. Naku, ito ay problema. Ayos ka lang ba? Young Master, nag-aalala ka ba sa akin? Hindi ka ba nabaril? Paano hindi mo alam? Wala lang. Kahanga-hanga. Tara na. Saan tayo? Ang general ay ipinagkasundo na kami sa iyo. Ang kontrata sa kasal at ang dote ay naayos na. Ngayon ang nalalabi na lang ay ang gabi ng kasal. Gabi ng kasal. Hindi. Sandali lang. Ano, gusto mo ring sumali sa gabi ng kasal? Sino ang gustong sumali sa inyo? Kung gayon, umalis ka. Huwag kang magselos dito. Ganito, General Lu, hindi ka matutuwa sa iyong kilos. Sino ang nagmamalasakit? Nag-aalala ako para sa pamilya. Basta hindi ganito.
Kung gusto mo ang gabi ng kasal, kailangan mong maghintay ng 3 araw. Kung tungkol naman sa pamilyang Gao, habang naririto kami, walang sino man ang madaling manakit sa young master. Tara na. Hoy! Umalis na talaga kayo. Matandang lalak, hindi ka seryoso sa pagpapakasal ng ating sa pesteng iyon, hindi ba? Hoy, sinabi ng ating mga ninuno, kahit bilang isang kongkubina, ito ay isang biyaya na inaabot ng 8 buhay upang mapagkalooban. Apo. Nakikita ko ang pinagmulan ni Young Master Lu ay hindi masukat. Sigurado, isang tao ng malaking kayamanan at katayuan. Hindi ka ba buntis? Noong panahong iyon. Iyan na nga, nakarating na tayo dito. Kailangan nating gawin ito hakbang-hakbang. Una, harapin natin ang utang sa pamilya. Pagkatapos, pag-usapan natin ang bilyong utak. Ang mga kalapit na pinuno ay alam na may pera ako ngayon. Gusto nilang magbayad ako ng bayad sa proteksyon. Kung hindi ako magbayad, babatukan nila ako. My lord, ito. Ano ang gagawin natin dito? Lumaban. Siyempre lalaban tayo. Sugurin sila ng malakas. My lord, hindi tayo maaaring lumaban. My lord, isipin ninyo, bagaman sa ngayon, mayroon tayong malaking pera. Ngunit ang ating mga sundalo at sandata, hindi pa nakakalap. Hindi madali ang laban na ito. Mas mabuti siguro na magbayad ng ilang bayad sa proteksyon. Buhayin na lang natin ang panahong ito. Buhay. Napakalungkot niyan. Malaking pinya. Lolo, ikaw nga ang aking mahal na lolo. Tungkol sa panukalang ito, nagawa mo ito ng napakahusay. Hindi mo ba sinabi sa akin na ginagawa mo ang iyong imperyo doon? Ngunit sa tingin ko, walang silbi ang basta-bastang pagsunog ng pera para sa iyo. Kaya, apo, gusto kong bigyan ka ng isang bagay na moderno. Ano sa tingin mo? Hindi pa ako nakakapasok sa silid pangkasal. Bakit parang nanghihina na naman? Hoy, binata. Commander, ang bagay na ito ay... Namo dakilang pinya na Bodhisattva. Ang 6 na pandama ay dalisay, mahirap na balat ng uranium. Sa isang hininga, 3,600 ikot, dakilang awa at habag upang iligtas ang mundo. Ano sa tingin mo nito, tagapayo? Astig. Ayos. Sa pagkakataong ito, gusto ko talagang makita ang mga lord sa kabilang pinto. Bakit nila hihingi sa atin ng bayad sa proteksyon? Tara na. Hoy, Commander, sandali lang. Commander. Bagamat ang bagay na ito ay napakalakas, isa lamang ito. Sa tingin ko, hindi ito sapat. Paano magiging isa lang ito? Tingnan mo nga. Napakarami. Tagapayo, sapat na ba ito sa pagkakataong ito? Sapat na. Sapat na, sobra-sobra na. Tipunin ng mga tropa. Bayaran ng bayad sa proteksyon. Commander, kailangan pa tayong magbayad. Paano hindi tayo magbabayad ng bayad sa proteksyon? Ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo ang magbabayad. Sila ang magbabayad. Binata. Wala ka namang ginawa sa akin, di ba? Binata. Halika, inumin mo ito. Ako na lang. Masarap ang amoy nito. Ano ito? Gamot. Anong klaseng gamot? Binata, masyado kang mahina. Ito ay dekalidad na toniko. Mahina. Mahina ba ako? Imposible, nagkakamali ka. Paano naman ako magiging mahina? Malakas ako. Talaga. Libong ano? Patunayan, Mula ngayon, ang 2 lungsod mo ay mapapasailalim sa aking utos. Lahat ng tropa at yaman ay dapat isuko. Okay na ang hati sa buwis na 70-30, tama? Masyadong maliit ang 70%, hindi ba? Oo, hindi yan makatarungan. 70% ay akin.
30% ang sayo, kailangan mo pa rin sundin ang aking utos. Luming, sobra ka na. Huwag mong isipin na natatakot kami dahil lang may malalakas kang armas. Hindi kami natatakot sa'yo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumang-ayon. Kung gayon, mamatay ka na. San Pao. Mamatay. General Lu, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. 30% lang ang gusto ko. Huli na. Sige na, 20% na lang. Mula ngayon, ang aking pamilya ay susunod sa pamumuno ni General Lo. Gagawin ko ang lahat ng iyong ipag-uutos. Hindi ito mahirap para sa'yo, di ba? Hindi mahirap, hindi mahirap. Isang karangalan ang makapaglingkod kay General Lo. Isang maliit na karangalan para sa akin. Mayroon ka bang mga anak na babae? Oo, hindi lang mga anak na babae. Mayroon din akong 7 kerida, General. Talagang matalas ka pa rin gaya ng dati. Kung sa tingin mo ay angkop ako, hayaan mong lumapit sila. Sa edad ko, kailangan ko pa ba yan? Kinukuha ko ito para sa aking apo. Paano ko hindi pipigilan? Gaya nga ng sabi, may pagkakaiba ang buhay at ang mga patay. Hindi nito paikliin ang buhay ko, di ba? Salamat, binata, sa pagtanggap mo sa amin ngayong araw. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin guguluhin. Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong iba pang mga asawa. Matagal nang naghihintay ang dakilang commander. Kami ay sa iyo. Ang ikalawang sambahayan. Apo, Lolo. apo, tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Lolo. Hindi. Sigurado ka bang lumalaban ka? Hoy, apo, laban na ng laban ang buong buhay ko. Hindi ba ako pwedeng magsaya kahit konti? Ipagpatuloy ang musika at sayaw. Mabuti, dakilang commander. Lolo. Hindi ka ba takot na sasabihin ko kay Lola? Umalis na. Aalis na kami. Haha, tama nga. Apo, nasakop ko ang ilang lungsod kamakailan. Ang Apo Lord na ito, nagpadala sa akin ng mga babae. Pinadala ko na silang lahat sa'yo. Naku, hindi kailangan. Apo Lord. Binata, pumili ka na lang ng isa. Nagmamakaawa ako. Hindi ka pa nga yumuyukod sa binata. Kumusta, binata? Sige na. Ang mga armas na ipinadala mo kay Lolo, nagustuhan ni Lolo. Hinahawakan lang ni Lolo ang regalo mo. Medyo nahihiya si Lolo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Hindi na po, Lolo. Gusto ko lang ay maging maayos ka dyan. Basta maayos ka dyan, haha. Talagang mabuti kang apo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Wala naman akong kulang dito. Medyo kinukulangan lang. Ng pera, Lolo. Maaari mo ba akong padalhan? Hindi marami, bilyon lang ang kailangan. Pera. Pera mula sa mundo mo. May kinalaman ito sa batas ng mundo. Hindi ito mapapadala dito. Sige po. Okay lang, kaya ko namang kitain yan. Talagang mabuti kang apo. Ambisyoso, haha. Kapag nag-asawa ka na, malaking sorpresa ang ibibigay ni Lolo. Apo, sagutin mo ang telepono. Sige po. Hello. Luli, 60 bar. Halika na iligtas mo ako agad. Hoy, apo. Hindi ko type ang mga babae niya, apo. Dahil wala ka namang silbi ngayon, San Pao? Hoy, ilalabas mo sila at pugutan ng ulo. Huwag, dakilang commander. Kulang sa pera ang batang pinuno. May paraan ako. Pakinggan natin, mayroon pa ring impluensya ang pamilya ko sa Zhejiang. Maaari akong magpadala ng panaginip. Sabihan ng mga inapo ko na lubos na suportahan ng batang pinuno. Kung gayon, depende sa iyong pagganap. Kung hindi umabot ang iyong mga inapo, ako na ang bahala sa iyo. Opo, dakilang commander, huwag kayong mag-alala. Xiao Rongyu. Hindi ko inasahan na ikaw mismo ang pupunta sa akin. Mababa ka. Mababa. Tapos? Ano ngayon kung masama ako? Pakinggan mo. Sa buong Zhejiang, ang pamilya ko ang hari dito. Sino ang makakagawa ng kahit ano sa akin? Tinawag mo lang yung lalaki na yon, di ba? Alam ko. Naman, alam ko. Gusto ko lang dalhin mo dito ang lalaking yon. Tapos pahiyain kita sa harap ng lalaki mo. Talagang mapapahiya ka. Ano ang gusto mo? Pakibitaw mo ako. Ano ang gusto mo? Tama na.
Bitawan mo siya at harapin mo ako. Louis, di ba? Nalaman ko na ang pinagmulan mo. Ang kasintahan mo ay tumakbo kasama ang iba. Ang lolo mo ay namatay ilang taon na ang nakalipas. At isa ka lang maliit na adik. Tapos, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang pamilya ko, ang pamilyang Gao, ay isang marangal na angkan sa Zhejiang sa loob ng 1,000 taon. At ako, si Gao Qixing, ay direktang inapo ng marangal na pamilyang ito. Ang agwat sa pagitan natin ay mas malaki pa kaysa sa pagitan ng tao at aso. Kaya, bakit hindi mo ito naiintindihan? Alam kong matapang ka. Pero anong silbi ng pagiging matapang? Para mabuhay dito, kailangan mo ng kapangyarihan. Kailangan mo ng koneksyon. Alam mo ba kung sino ang tatlong ito? Sino? Mga master sa martial arts. Mga eksperto na kayang lumaban sa 10 ng sabay-sabay. Dalhin mo na lang ako palayo. Gusto mo pa ring umalis? Sa tingin mo ba talaga makakalis ka? Kailangan ko siyang isama. Ano ang gusto mo? Gusto mong hawakan ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nalaman ko na ang pinagmulan mo. Hindi ka nga importante. Isang apo lang ng makapangyarihan at wala kang pera. Maaaring wala akong pera. Pero paano kung meron? Kapag may pera, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Pasensya. Talagang pera ang nagpapagawa ng lahat ng gusto mo. Alam mo ba? Ang pamilyang Xiao ay may utang na 1 bilyon sa pamilyang Gao. Alam mo ba kung magkano ang 1 bilyon? Ang 1 bilyon ay hindi mo kayang kitain kahit sa 10 buhay. Kahit sa 100 buhay. Kung magtangkang galawin mo kahit isang hibla ng buhok ko ngayon, baka luluhod ang pamilyang Xiao sa harap ko. Nakikiusap na pakasalan ko siya. Louis, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Hindi natin kayang galitin ang pamilyang Gao. Xiao Rongyu, uminom ka. Isang inumin ang bubura sa 10 milyong utang mo. 10 inumin ay katumbas ng 100 milyon. Sige po, iinom ako. Gao Qixing, ano na naman ang binabalak mo? Wala akong binabalak. Nagdaragdag lang ako ng isang bagay sa inumin mo. Isang bagay na espesyal. Isang bagay na hindi mo matatanggihan. Isang inumin ay katumbas ng 10 milyon. Uminom ka ng 100 baso, at iyan ay 1 bilyon. Mababayaran nito ang lahat ng utang ng pamilya mo. Kung hindi ka inom, gusto ko ng 1 bilyong piso cash ngayon din. Huwag mong inumin. Pero ako, Hindi ka ba nababahala sa pera? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. May paraan ka. Anong klaseng paraan meron ka? 1 bilyong piso. Young Master. Meng Luo, sakto ang pagdating. May pera ka ba? Young Master, nakalimutan mo ba? Ang perang meron tayo doon ay hindi pwedeng ilipat kaagad. Huwag kang magpanik, Young Master. Malapit na ang mga tauhan na inayos ng general. Ang mga babaeng ito, interesado ako. Sabihin mo ang presyo, bibilhin ko sila. Hindi ibinebenta. Kung gayon, kukunin ko na lang sila. Magaling na galing. Tapos, lalabanan mo ba ako? Nandito na ako sa rehiyon ng 1,000 taon. Ikaw. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang pinakaayaw ko, kayo, mga anak mayaman na walang utak. Kaya ano kung may pera kayo? Hindi espesyal ang pagiging mayaman. Dahil ba mayaman ka, mas mataas ka na. Louis, bilisan mo, umalis na tayo. Lahat ng miyembro ng pamilyang Gao ay nasa labas. Gusto mong umalis? Sun Xiao, ikaw na ang kikilos. Gao Qixing. Talagang bumababa ka habang nabubuhay. Talagang pinapahiya mo ang mga elite na pamilya ng rehiyon. Sun Xiao, alisin mo ang batang ito para sa akin. Walang problema. Security team ng rehiyon. Nakuha mo, Young Master Lo. Panaginip ng ninuno. Ang huling panaginip ng ninuno ay 10 taon na ang nakalipas. Kapitan, Anong problema? may tawag mula kay Sun Xiao. Ano na namang ginagawa ng batang iyon? Mukhang may gulo sa Zixi Bar.
Ang batang nagngangalang Louis. Kapitan, pupunta ba tayo para tingnan? Louis. Siya na kaya iyon? Naayos na. 3 minuto. 3 minuto. Darating ang security team sa 3 minuto. Magbigay lang ng anumang kaso sa kanya. Kahit gaano pa siya katigas. Susunod na siya. Salamat, Sun Xiao. Walang problema. Sa ating mga elite na pamilya, hindi ba't nagtutulungan tayo? Lalo na sa isang maliit na tao tulad niya. Yig, isang iglap lang. CJ, 100 milyon pagkatapos ng trabaho, Sun Xiao. Ililipat na yan sa iyong account. Hindi mahalaga. Magaganda talaga ang mga babaeng ito sa pagkakataong ito. Mas maganda kaysa noong huli. Yung mga college students noong huli, hindi sila nagtagal. Tumalon sila mula sa gusali. Sana ay magtagal ka pa ng kaunti. Sun Xiao, ikaw muna ang maglalaro o ako. Mga kapatid tayong lahat. Kung may kasiyahan, sabay-sabay natin itong i-enjoy. Talagang may tapang ka. CJ, kung gayon, gawin natin ito ng sabay. Sino ang nagbigay sa inyong dalawa ng lakas ng loob? Anong problema, Louis? Lalabanan mo ba ako? Wala akong magagawa sa iyo. Pero alam mo ba kung sino si Sun Xiao? Ang kapatid niya ay nasa security team ng rehiyon. Iyan ang kumakatawan sa batas. Kung maglalakas ka ng kamay, iyan ay pagtataksil. Bakit pa ipapaliwanag ng marami? Susunod na siya sa 3 minuto. Tama, may pananaw si Sun Xiao. Hindi mahalaga. Isang buhay lang. Kaya ko na lang siyang patayin. Sino pa ba ang makakapagbigay ng problema sa akin? Hindi ba 3 minuto pa ang natitira? Ano ang ginagawa mo, hamak na tao? Lalabanan niya ako. Gao Qisheng, lalabanan niya ako. Xiao Rongyu, baka nasa panganib ang lalaki mo. Hindi kita sinuntok, di ba? Louis, Nakalimutan mo na ba, may isang mayaman sa rehiyon, na sa insulto lang niya si Sun Xiao minsan, at siya ay. Sa araw na yun din, tinusok siya ng 36 beses gamit ang kutsilyong pangpakwan. Patay lahat ang kanyang asawa at anak. dahil lang sa isang insulto. Pinuksa niya ang buong pamilya. Wala na bang hustisya? Katarungan ng langit. Si Yang Masterson ang kumakatawan sa hustisyang iyan. Xiao Rongyu, nababaliw ka na ba? Pinapahanap mo na si Louis na lumuhod at umamin ngayon. Kung hindi, pagdating ng enforcement team, baka hindi na mananatiling buo ang kanyang bangkay. Dahil walang kumukuha ng responsibilidad. Kung gayon, ako na ang gagawa nito. Ang mga basurang tulad nito, kahit pa may sumubok na protektahan siya. Tapos ano? Sa pinakamasama, ako na ang bababa at lalaban para sa kapangyarihan kasama ang aking lolo. Halika, suntukin mo ako. Kung kaya mo, suntukin mo ako. Gusto kong makita kung gaano kakatapang talaga. Talagang, sobrang sama na hindi na kayang iligtas. Dahil naghahanap ka ng away, susunod ako. Kung kaya mo, patuloy mo akong suntukin. Kung hindi mo ako papatayin, sisiguraduhin kong pababagsakin kita. Isasama ko rin ang buong pamilya mo. Tigil! Matapang na baliw. Paano mo nagawang gumawa ng gulo sa lalawigan ng Zhejiang? Ito ay lubos na walang batas. Mayroon ba hulihin ng mga pasaway na ito? Huwag kumilos ng padalos-dalos. Pagtutol sa security team sa publiko, talagang magiging problema iyan. At least alam mo kung ano ang matalino. Ginoong Son, pasensya na at nahuli ako. Patawarin mo po ako. Patawarin po ang walang kwentang taong ito. Oo. Wala akong kwenta. Bata. Talaga namang gusto kita. Sana ay makayanan mo pa ng kaunti. Mag-ingat ka, baka malaro kita hanggang mamatay. Ano ang pinagtatawanan mo? Bilisan mo at hulihin siya. Kung hindi, mag-ingat ka o balatan ka ng buhay ng kapatid ko. Meng Luo, ibalik mo muna siya. Ginoo, huwag kang magpanik. Pauwi na ang pamilyang Son. Ang pamilyang Sun. Tama, nag-aalala ang pinuno na baka masyado kang mahina ng mag-isa. Kaya hinanap nila ang pamilyang Sun para protektahan ka. Hoy babae, hindi ako nagkamali sa narinig ko, di ba? Ang pangalan ko ay Sun Tian. Aling pamilyang Sun sa buong lalawigan ng Ze ang naglakas loob na hawakan ako. Paano naman siya? Siya ba ang suporta mo? Alam mo ba kung sino siya? Ito ang kapatid ko. Tinutulungan ba niya ako o ikaw? Ano na naman ang ginagawa ng lolo ko? Naghahanap ng miyembro ng pamilyang Sun para maging suporta. Bakit isa sa kanila? Hindi malinaw, sinabi lang nila na may apelyidong Sun. Mayroon silang impluensya sa lalawigan ng Ze. Talagang may impluensya sa lalawigan ng Ze ang mga may apelyidong Sun. Ngunit ang impluensyang iyon ay hindi sa iyo. Etsu.
Ako si Xiao Gao, Ginoong Tian, pakiusap. Exu. Ang kapatid ko ay mula sa pamilyang Gao. Maaari mo itong ituring na isang karangalan. 8. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Sun. Kung may mangyari sa akin, ang buong pamilyang Sun ay mawawalan ng kinabukasan. 8. Ate, wala akong ginawang mali. Bakit mo ako sinasaktan? Aayusin ko ito sa iyo mamaya. Ikaw ba si Louis? Ate, bakit ka lumuluhod sa kanya? Isa lang siyang maliit na langaw. Tumahimik ka. Ang pamilyang Sun ng lalawigan ng Z ay kumikilos ayon sa utos ng aming mga ninuno. Nakilala namin si Ginoong Lu. Mabuhay si Ginoo. Mabuhay. Mabuhay. Ginoo, ang hanggal kong kapatid ang unang nakasakit sa iyo. Ang card na ito ay may 1 bilyon. Hinihiling ko sa iyo, Ginoo, para sa kapakanan ng Ginoo ng aking pamilyang Sun. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. 8. Ginoo, tanggapin mo ang perang ito. Sa hinaharap, susunod ang pamilyang Sun sa iyong pamumuno. May 1 bilyon dito. Hindi ka ba nasisiyahan sa halaga, Ginoo? Maaaring magdagdag pa ang pamilyang Sun, ngunit, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Bagaman ako ay taong mahilig sa pera, ang bagay na ito ay kailangang lapitan ng may tamang saloobin. Lumuhod ka at humingi ng paumanhin sa Ginoo. Ate, nababaliw ka ba? Anong karapatan mayroon siya? Ako ang lehitimong anak ng pamilyang Sun. Bakit ako luluhod sa iyo? Para lumuhod ka at humingi ng paumanhin. 8. Humingi ka ng paumanhin sa akin. Uulitin ko, ito ay utos ng pamilya. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin, pag uwi mo ngayong gabi, maaari kang maharap sa parusa ng pamilya. Paumanhin. Ang iyong kapatid ay nakasakit na ng marami, di ba? Ang hanggal kong kapatid ay hindi napagdisiplinahan ng maayos. Dapat siyang panagutin. Ngunit, Ginoo. Ginoo. Inamin na ng kapatid ko ang kanyang pagkakamali. Bakit ka kumikilos ng ganito? Ang mga krimen ng iyong kapatid ay kasuklam-suklam. Sa ngayon, ito ay parusa lamang para sa kanya. Ito ay awa na mula sa Ginoo. Hindi ka ba dapat magpasalamat? Salamat, Ginoo, sa iyong pagpapatawad. Umalis ka. 8. Ginawa akong walang silbi. Talagang ginawa akong walang silbi. Paano mo ako pinrotektahan? Umuwi ka na. Paano mo ito ipapaliwanag sa mga nakatatanda sa angka? Wala rin akong paraan para gawin iyon. Ano ang ibig mong sabihin na walang paraan? Isa lang siyang pasanin. Dalhin siya sa security team. Madali siyang maaaring mamatay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mamatay? Ang kanyang pinakamalaking suporta ay patay na pala. Ano? Ang pamilyang Sun ay umabot hanggang dito dahil sa Heavenly Mystic Realm, ang ninuno na dating City Lord. Alam mo ba, ano ang ginagawa ng lolo ng kabilang panig doon? Siya rin ay isang city lord. Hindi. Ang lolo ng kabilang panig ay isang hari. Naging hari na siya ng lahat. Hindi nakapagtataka na siya ay maaaring hari ng lahat. Ngunit ate, huwag mong kalimutan. Ang iyong kasintahan, ang pamilyang Qin sa kabisera ay hari rin. Sige kung gayon. Gagamitin ko ang buong pamilyang Sun bilang tapat na kasunduan upang makipagpalitan ng tulong mula sa pamilyang Qin. Gao Qisheng. Dapat na ngayon ay mag-usap tungkol sa utang na 10 bilyon sa pamilyang Xiao. Ginoong Lu, sa iyong pinagmulan, bakit hindi mo sinabi agad? Itong 1 bilyon. Ako, si Gao Qisheng, ang mamamahala. I-wave na natin. Lahat I-wave. Hindi ba't medyo sobra na ang pag-wave? Pero ako, mayroon lang na 1 bilyon. Gusto ko itong bayaran ngayon. Ayoko talaga. Gusto ko lang bayaran. Kung gayon. Sige na nga. Dahil napakalaking pera ang utang, sa bawat 10 milyon na mababayaran ko, umiinom ako ng 1 basong alak. May lamang ang alak na ito. Mayroon ito para sa mga mayroon. Pinainom ko lang ito kung mayroon. Huwag kang mahiya, halika na. Hindi, Ginoong Lu. Napakarami mong ibinigay sa kanya. Walang masama na mangyayari, di ba? Anong mangyayari? Hindi ba may tao dito? Hoy, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at kunin ang eksenang iyon. Hindi mo ito pwedeng panoorin. Tara na, tara na. Hindi.
Tulong. Louie. Salamat sa ginawa mo ngayon. Wala lang yan, kasalanan ko rin naman. Pero hindi kita basta-basta pwedeng baliwalay. Nga pala, tungkol sa pasasalamat. May ideya ako. Anong ideya? Yenan, hindi ko sasabihin sa'yo. Hoy. Sinasabi mo bang dapat akong makipag-ugnayan sa kanya? Mabuti na lang, hindi naman ito lubos na imposible. Sa anumang paraan, nakagawa na ako ng aking desisyon. Hayaan na. Ang sinasabi mo ay totoo. Ang inyong kamahalan, ang hari ng Qin. Bawat salita ko ay totoo. Ang mga rebeldeng tauhan ni Luming. Hindi ko alam kung saan sila nagmula. Malaking halaga ng pondo. Higit pa riyan, mayroon ding ilang makapangyarihang armas. Malaking halaga ng pondo. Gaano kalaki? Hindi bababa sa 10 bilyong tel ng pilak. At ito ay mula sa ang Heavenly Bank. Ano ang ibig mong sabihin na 10 bilyon? Heavenly Bank. Ang mga supling ko mula sa pamilyang Qin ay humingi ng tulong sa akin para puksain ng mga bandido. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga bandidong ito ay napakayaman. Talaga, pinagpapala ng langit ang aking pamilyang Qin. Sa hinaharap, ang pamilya ng aking apo ay kailangang umasa sa hari ng Qin. Makatarungan iyan. Pangungunahan ko ang isang hukbo ng 100,000. O kahit 200,000 pa. Personal kong isasagawa ang pagpapatay sa pinuno ng mga bandido na iyon, si Luming. Kaawa-awang nila lang. Wala siyang karapatang umiral sa kaharian ng langit. Sumaknat. Ipamabilis ang mga sundalo kagad. Mahal na Panginoon, hindi dapat. Si Lord Son ay nagtaksil, bagaman siya ay lubos na masama, nakasama na siya kay Haring Qinguang. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring maliitin. Nakapagtipon na siya ngayon ng hukbo ng 200,000. Natatakot ako na hindi ito ang pinakamagandang oras para mag-mobilize. Hindi ito ang pinakamainam na sandali. Tama yan, noong naghimagsik ako. Ayaw kong kontrolado ng kahit sino. Ngayon kailangan ko lang manood ng tahimik habang kumikilos sila ng walang pakundangan. Hayaan silang unang umatake, hindi sila makasakay sa likod ko, hindi sila maaaring maghimagsik laban sa akin. Mahal na Panginoon, sa ngayon, sa aming lakas, hindi tayo makakapantay sa kanila. Mas mabuting palakasin ang sarili bago umatake. Lakas. Ako, si Luming, ay nakatayo dito, at iyon lang ay sapat na para magtanim ng takot. Wala akong pakialam sa kasuklam-suklam na Lord Son o sa walang kwentang Haring Qinguang. Sigurado akong papatindihin ko sila sa takot, kaya hindi na sila makikilala ng kanilang mga magulang. Gawin natin. Tapusin na. Lolo. Ano ang nangyayari? Posible bang si Louie ay may? Isang uri ng adiksyon. Anong lolo? Hindi ba patay na ang lolo niya? Maaari bang gusto niyang i-video call ang kanyang lolo? Malaking apo, bakit ka may ganito aming libreng oras? Tinatawagan mo ba si Lolo? Dahil ba doon sa nainapi ka? Mas mabuti pang sabihin mo kay Lolo. Siguradong tutulungan ka ni Lolo na makapaghiganti. Hindi, Lolo. Maayos naman ako dito. Salamat sa iyo ngayong pagkakataon. Nakatulong ka sa akin na masolusyonan ang isang malaking problema. Isang malaking gulo talaga. Ikaw ang aking mahal na apo. Kung hindi kita aalagaan, sino pa ang aalagaan ko? Kanino kausap ni Louie? Maaari bang nakakakita siya ng mga multo? Wrong you. Batiin mo si Lolo. Mas mabuti siguro na huwag na. Ano ang kinakatakot? Ito ang lolo ko. Sa pagkakataong ito, para sa panukala ng kasal. Nakatulong siya ng malaki. Mula ngayon, magiging bahagi ka na ng aming pamilya. Ang manugang na babae ng pamilyang Lu. Ang lolo ko ay lolo mo rin. Dapat mo siyang makilala. Bilisan mo, tingnan mo ang kamera. Si Louie nga, hindi kaya siya ay may dinaramdam? Isang sakit sa pag-iisip marahil? Iyon lang. Malaki ang naitulong niya sa akin. Pagbigyan na lang natin siya. Sige, tingnan natin. Tingnan mo lang ito. Lolo. Batiin mo. Hello, Lolo. Mabuti. Ay nako. Maganda siya. Hoy, apo, magaling ang iyong panlasa. Halika, ito ang ating unang pagkikita. May regalo si Lolo para sa'yo. Oh, Hindi ka ba magpapasalamat kay Lolo? Ano ang dapat kong ipasalamat sa kanya? oh, tingnan mo yan. Nakalimutan ko na hindi niya makikita si Lolo. Heto, maaari mong ibigay sa kanya ang jade pendant na ito. Ibigay mo sa babaeng ito. Oh, wala lang. Ibaba ko na ang tawag. Naghahanda ako para sa isang labanan dito. Hindi ba si Lolo ang lumalaban? Bakit ka lumalaban araw-araw? Hindi na ba ito matatapos? Apo, hindi mo alam ang lahat. Ang mga tao mula sa kaharian ng langit, silang lahat ay mula sa iyong mundo. Ang mga ninuno ng iyong mundo, ngunit limitado ang mga mapagkukunan sa kaharian ng langit. Ang mga ninuno ng mga sinaunang pamilyang ito, sakupin ng mga mapagkukunan ng parehong kaharian, na ginagawang mahirap para sa iyong lolo na ipagmalaki ang kanyang sarili. Silang lahat ay mga ninuno ng ating mundo. Huwag kang mag-alala, mahal kong apo.
Dadakpin ni Lolo ang mga karaniwang tao na ito upang masiguro ang yaman ng mga sinaunang pamilyang ito, ang swerte ng mayayamang pamilya, upang bigyan ka ng landas. Kung hindi ba magiging sa mga henerasyon paglilingkod sa kanila, pagiging baka at kabayo nila. Sige na, lalaban na si Lolo. Iabot mo ang iyong Ito. Saan galing ang jade pendant na ito? Binigay yan sa'yo ng lolo ko. Hindi ka nakarinig. Galing kay Lolo. Hindi ba yan? Isang bagay na bigay ng mahihirap. Malinis ba ang bagay na ito? Hindi ka pa nga nakakapasok sa pintuan. At naglakas loob kang maliitin ang regalo ng matanda? Pakinggan mo, ang jade pendant na ito. Nagkakahalaga ng bilyon sa mundong ito. Bilyon. Pag-aari ito ng unang emperador. Isang personal na gamit. Ito ay isang dekalidad na hiyas. Walang katumbas. Sinasabi lang na nagkakahalaga ng bilyon. Maliit na bagay lang yan. Ang personal na gamit ng unang emperador. Hindi ka naniniwala. Isang personal na gamit na bigay ng unang emperador. Kasama ang nakaraang jade seal. Baka si Lolo Louie ay isang magnanakaw ng libingan. Ay, hindi tama. Kailangan kong ipagbawal ito. Ibig kong sabihin, hindi naman yan. Hindi ba ang ginagawa mo? Medyo illegal. Siyempre. Ang lolo ng batang Panginoon ay si General Lu na walang ginagawa kundi maglagay ng ulo sa gilid ng baywang niya bilang negosyo. Talagang pagnanakaw sa libingan. Hindi ba? Hindi na lang ba natin gagawin to? Kung mahuli tayo, malala ang mga kahihinatnan. Natatakot ako. Isang pagpuputol lang ng ulo, iyon lang. Ano ang dapat katakutin? Ang baliw ay baliw pa rin. Hindi, kailangan kong kumbinsihin si Louie. Si Louie ay hindi ang tamang kausapin. Kumbinsihin natin si Lolo na itigil ito. Okay lang, ang lolo ko ay sangkot sa mahahalagang bagay. Dahil nagpaplano ang lolo ng malaking bagay, dapat tumulong din ako. Hindi ba siya nakikipaglaban? Hindi ba siya nagbibigay para sa mga karaniwang tao? Isang paraan para mabuhay. Dapat naghahanda na si Lolo. Mas kapanapanabik na yung pagkakataon. Batang Lumi, hindi ko inaasahan na nagpadala ka ng iyong sarili. Gusto mo na bang mamat o gusto mong sumuko sa akin? Wala akong intensyon na pauwiin kang buhay. Anong nakakatawang biro? Sa pagkakataong ito, nandito ako para kunin ang iyong buhay sa nagkakaisang langit na kaharian. Matapang na Luming, naglalakas loob magsalita ng walang ingat at maghimagsik. Mabilis kang sumuko. Kung hindi, si Hari ng Chinay, sisirain ng iyong mga tropa at nilipulin ang iyong lungsod. Ikaw, isang walang kwentang magsasaka, naglakas loob umangkin ng pagkahari. Ikaw, na umaasa sa kapangyarihan ng iba, naglakas loob kumilos sa kaguluhang ito. Malapit ko ng kunin ang iyong walang kwentang buhay. Hoy, aking Panginoon, kailangan nating maging matalino dito. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Hindi natin yan kailangang intindihin ngayon. Kung hindi natin susupilin ang kanyang kayabangan, sayang ng lahat ng taon ng paglalagay ng buhay ko sa panganib. Lahat ng taon, kahit mamatay ako, kailangan ko munang kunin ang kanyang ulo. Aking Panginoon, nakapagtipon sila ng 200,000 tropa. Hindi natin sila kayang tapatan. Malamang hindi tayo tatagal ng ilang oras. Kailangan nating isipin ang isa. Walang mintis na plano bago natin magalaw ang ating mga tropa. Tama. 200,000 tropa. Maaari bang natatakot ako sa kanila? Manood at makita, estratehista. Aking Panginoon, ano ito? Bakit ito kakaiba? Gawa ito sa pinaghalong bakal, at napakalaki. Nakakatakot. Ito ay isang bulldozer. Isang bulldozer. Ang bagay na ito ay may likas na lakas, na higit sa kakayahan ng tao. Maaaring patakbuhin ng ordinaryong mortal. Ang paglilinis ng mga daan at pagbubungkal ng lupa ay madali. Ito ay kasangkapan para sa pagtatayo ng mga lungsod, at isa ring sandatang pandurog. Tunay nga, napakalakas nito. Napakamakapangyarihan. Aking Panginoon. Ano ito? Ito ay isang kanyen. Isang kanyon. Aking Panginoon, ang mga ito ay tila ordinaryong gamit. Kung panahon ng kapayapaan sana, maaaring maging kapaki-pakinabang sila. Ngunit ngayon humaharap tayo sa isang malaking kaaway. Gagana ba ito? Ano ang kinatatakutan mo? Atin silang pabagsakin. Ano nga ba itong tauhan ni Luming? Bakit ito kakaiba? Hindi ako sigurado. Ngunit napakabagal ng paggalaw nito. Hindi ito maaaring masyadong kahanga-hanga. Hindi isang pambihirang sandata. Pinakamalala, isa lang itong piraso ng bakal na baluti. Talaga ba? Kung hindi naniniwala ang prinsipe, handa akong pagsilbihan ng hari ng Qin at pugutan ng ulo ang lalaking ito. Sige. Ibigay ang kabayo. Luming, ikaw na matandang magnanakaw, lumapit ka rito. Sumugod sa kanila. Halika na, sumugod. Hari Qinguang. Natalo ka na. Inaamin ko ang pagkatalo.
Talaga, kung ang mga tropa ay natalo, kailangan ko munang tiyakin ang aking kaligtasan. Pagkatapos ay maaari na tayong magplano para sa hinaharap. Naligaw ako sa kalahati ng aking... Pinagsisisihan ko lang na hindi ako nakatagpo ng isang matalinong pinuno kung hindi mo ako iiwan. Nais kong ikaw ang aking ninong. At paglingkuran ka tulad ng isang tapat na aso. Anak ko, Hari Chingguang. Tumayo ka. Ngayon, ako ay... Sandali. Maaari ba kayong lahat kumonsulta sa akin minsan? Tumahimik ka. Kung hindi, gawin natin ito ng... Mahal na Panginoon, Agad na ihanda ang altar at isagawa ang ritual. Gusto kong makipag-usap sa aking mga supling. Sa pagkakataong ito, kailangan nating maging walang awa. Galawin ang libingan ni Luming. Gawin siyang gumagalang kaluluwa. Upang hindi na siya muling maipanganak. naiintindihan, mahal na Panginoon. At saka, magpadala kagad ng tauhan upang ipagbigay alam sa 28 Panginoon. Ang rebeldeng si Luming ay nagtatangkang agawin ang trono. Dapat parusahan ang kanyang mga balak. Hinihiling ko sa 28 Panginoon na igalaw ang kanilang mga hukbo sa lalong madaling panahon upang salakayin si Luming. Mahal na Panginoon, dahil napagdesisyonan na nating galawin ang libingan, bakit pa kailangan tipunin ang 28 Panginoon upang sumama at palibutan? Hindi ba't parang iniimbitahan lang ang iba na makibahagi sa ating mga interes? Ang paggalaw sa libingan ay tiyak na makakaalerto kay Luming sa ating mga ginagawa. Kailangan ko siyang abalahin sa Tayang Zuan Rel upang pigilan siya para hindi siya magkaroon ng oras na magbigay pansin. At matiyak na ang aking mga supling ay matagumpay na makumpleto ang paggalaw sa libingan. Naiintindihan. Luming, hindi mo ba nais na maging emperador? Sa araw na maging emperador ka, iyon ang magiging sandali ng iyong pagbagsak. Apo, Lolo, mabuting apo, maligayang araw ngayon. Hulaan mo. Ang lolo mo ay umakyat na sa trono. talaga? Napakaganda. Ang pulang carpet. Ang mga sibilyan at militar na opisyal. Ang trono ng dragon. Manood kang mabuti. Tumingin ka rito. Lolo, ano ang nangyayari sa'yo? Naku po, may malapit ng gumalaw. Ang pundasyon ng lolo. Bilasan mo dito, sa harap ng libingan ng lolo. Lolo, Ano ang nangyayari? mayroong sumusubok galawin ang libingan ng lolo. Masamang balita, mahal na Panginoon. Ang 28 pinuno ng militar ay sumasalakay kasama ang kanilang mga hukbo ng sabay-sabay. Malapit na sila sa mga tarangkahan ng lungsod. Magsiyasat muli at magulat. Opo. Ikaw na batang halang ang bituka. Naluloy kang sirain ng magandang araw ko. Ang biyaya ngayong araw. Ngayon, kailangan ko dakpin ng buhay ang mga halang na ito. Tigil. Luyay. Dumating ka sa tamang panahon. Sa isang saglit, aking ilalagay kayong magkasama ng iyong lolo sa iisang kabaong. Suntian, naghahanap ka ba ng kamatayan? Luyi, ikaw na hangal na tanga. Hindi mo malinaw na nakikita ang sitwasyon, ano? Kung gayon, tutulungan kita. Huwag. Ano ang iyong mga kondisyon? Sabihin mo lang, sige. Luyi, hindi ba't ikaw ang matapang? Ngayon, putulin mo ang sarili mong mga kamay. Pagkatapos ay gumapang ka sa akin. Yumukod ka ng 3 beses. Maaari kong pag-isipan, mag-iwan ng bakas ng kaluluwa ng iyong lolo. Tapang mo, paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa batang Panginoon? Tumahimik ka kung magsasalita ka pa ng isa pang salita. Itutulak ko ang basag na libingang ito. Luyi, narinig mo ba yan? Mabilis na lumuhod ka. Magulat sa Panginoon. Nasira ng kaaway ang mga tarangkahan ng lungsod. At sumusugod sila patungo sa atin. Ano? San Pao, bilasan mong tipunin ng mga hukbo. Maghanda ka agad para sa labanan. Opo. Mahal na Panginoon, masama. Ang ating imbakan ng sandata ay nawasak. Luyay. Binibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ka rin naman kapakipakinabang. Hindi ka pa rin lumuluhod, ano? Kung gayon, ako na. Luluhod ako. Batang Panginoon, pakiusap huwag. Para sa aking lolo, kailangan kong lumuhod. Luming, huwag kang masyadong magalak agad. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ikaw pala ang nasa likod nito. Isang magsasaka na umaarte na parang hari. Nilagay mo kaming mga mayayaman. Saan mo iniisip na kami nababagay? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mahihirap ay mga maralita lamang na kaluluwa. Hindi na sila muling makakabangon.
Hari Chin, anak ko, napakakumpiyansa mo. Kaya mo ba akong talunin? Nakaharap mo ang kamatayan. Nagloloy pa rin na matigas ang ulo. Ngayon, papatayin kita. Nakita mo ba yan? Mga binibini, ito ang inyong lalaki, isang magsasaka lang. Luyi, gumapang ka sa akin na parang aso. Gumapang ka. Luyay. Talaga kang mukhang isang patay na aso. Ngayon, kung bigyan lang kita ng bahagyang tulak. Buong pamilya mo ay sasabog. Tigil. Ayokong mamatay sila. Pakibitawan mo ang kapatid ko. Luyay. Kahanga-hanga. Luyay. Lola, Matigas ka ba ha? Kung kaya mo, halika't suntukin mo ako. mapangahas. Naloloy na pagyurakan ang batang Panginoon. Huwag mong kalimutan, ang ninuno ng iyong pamilyang Sun ay dating tauhan pa rin ng general. Kung muli mong yayurakan ang batang Panginoon, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Walang galang. Sa likod ng aking pamilyang Sun ay ang pamilyang Qin mula sa kabisera. Ngayon, ang mga ninuno ng pamilyang Qin ay nanguna na sa 28 Panginoon upang salakayin ang iyong lolo. Kung kakalkulahin mo ang oras, ang iyong lolo ay dapat nahuli na sa ngayon. Ang 28 Panginoon. Hindi pa nila lubusang napag-isa ang kaharian ng Tianzuan. Ang 28 Panginoon ay bawat isa'y naghahari sa kanilang sariling teritoryo at lagi nang nananatili sa kanilang sarili. Ngunit silang lahat ay mga walang kapangyarihang mapagkunwari. Ngayon na mayaman at makapangyarihan ang dakilang commander, lahat sila ay gustong makakuha ng bahagi. Ang lolo ko ay hindi pa rin nagkakaisa. Mukhang kailangan niyang pagbutihin. Ang suporta mo ay nagmumula sa lolo mo. Ngayon na bumagsak na ang lolo mo. Luyi, dati kitang iginagalang. Dahil sa aking pag-aalala para sa pamilyang Sun at sa kaligtasan ng ating mga ninuno, ngunit ngayon ay baliktad na ang sitwasyon. Kayo lahat ay ipapahuli ko at ipapakulong. Ginang Sun, pakiusap. Ang manugang ko ay nagpapakatanga lamang. Umaasa akong magpakita ka ng awa. Pakiusap, iligtas mo siya. Xiao Yuanshan, sino ka sa tingin mo? Kapag natapos ko na itong batang ito, ang susunod ay ang pamilya mong Xiao. Ate, huwag ka nang mag-alinlangan. Gawin mo na. Tigil. Ikaw si... Kapitan Sun, naintindihan ko. Ako'y isang hamak na lingkod lamang. Leon Fei mula sa pamilya Li ng Zhejiang. Ikaw pala si Binatang Li. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ginang Sun, napakabait nyo. Ngayon, dumating ako upang magpanukala sa pamilyang Xiao. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga matatanda ay dinala rito ni Ginang Sun. Nagtataka ako kung si Ginang Sun ay magagawa akong pabor at pakawalan sila. Ito. Bagaman ang pamilya Li ng Zhejiang ay hindi kasing lakas ng pamilya Qin sa kabisera, sila ay isang prominenteng pamilya pa rin sa Zhejiang. Hindi matalinong saktan sila. Kaya't pakiusap, bigyan ng konsiderasyon si Binatang. Salamat. Isaalang-alang mo ito bilang pabor sa pamilyang Xiao. Palayain mo siya. Kita mo. Sa huli, si Binatang Li ang lumutas nito para sa pamilyang Xiao. Umaasa pa rin tayo kay Binatang Li. Ang Luyi na iyon ay malas lamang. Fifi. Bakit pakiramdam ko ay tama si Fei Fei? Ang Luyi na iyon ay talagang malas. Sa tingin ko ay baka siya'y manloloko. Kalokohan. Ang aking ninuno mismo ang nagsabi sa akin na si Binatang Lu ay isang dragon sa mga tao. Hindi siya maaaring maging manloloko. Ninuno, ang ninuno mo ay matagal ng patay. Hindi mo ba napagtatanto yun? Gusto mo pa bang pakinggan ang mga salita ng patay na tao? Ito, walang saysay. Dahil wala itong kinalaman sa pamilyang Xiao, palayain sila. Ngunit ang batang iyon, gusto kong pilayin ang kanyang mga binti. Hintay. Hoy, Ginang Sun, tungkol sa araw na ito, alang-alang sa aking pamilyang Li, kalimutan na lamang natin ito. Binatang Li, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ka pa rin nagsasalita para sa kanya? Huwag kang magsalita. Bayaw. Ikaw ay... Li Qingshan. Dakilang lolo sa tuhod. Ang ika-negatibo 73 pinuno ng pamilyang Li. Ikaw si Yunfei, tama? Nauubos na ang kapalaran ng pamilyang Li. Kung hindi tayo kikilos upang ayusin ito, maaaring mapahamak ang aking pamilya. Ano? Ako ay orihinal na mula sa kaharian ng Tayangzuan, isang pinuno ng lungsod. Ngunit sinaktan ko si General Lo. Ngayon tayo ay malapit ng maglaho. Kung wala ang aming suporta, ang pamilyang Li ay lalong bababa. Kaya ano ang dapat nating gawin? Narinig ko nga apo ng pamilyang Lo ay kasalukuyang nasa lalawigan ng Zhejiang. Mukhang nagpakasal din siya sa isang apo ng pamilyang Xiao. Kailangan mo. Makakasiguro ka, ninuno. Tiyak na papatayin ko si Luyi at sisirain ang pamilyang Xiao.
Sampain. Ang kanilang lolo ay ngayon, sa kaharian ng Tayang Zuan, nasa tuktok. Kung papatayin mo siya, mauuna lamang sila sa iyo, at magtatamasa ng kanilang mga biyaya. Kung gayon, tunay tayong mamamatay. Iyon ang tunay na kamatayan. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Ikaw na walang utak na hanggal. Siyempre, sa anumang halaga, upang makakuha ng pabor sa kanila, hindi ka rin ba magpapakasal sa isang babae mula sa pamilyang Xiao? Hindi ba ito isang handang koneksyon? Tandaan mo, huwag magtipid ng pagsisikap upang humingi ng tawad sa apo ni General Lo. Bakit ka napakagalang? Bayaw ang aking pamilyang Li. Sinaktan ka ng aming mga ninuno. Umaasa akong makakapagsalita ka ng ilang mabuting salita para sa aming mga ninuno. Iligtas sila sa pagkakataong ito. Hindi ba't hindi ikaw ang unang bumitaw? Ikaw ang unang sumang-ayon. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano ito. Paano ko matutulungan ang iyong mga ninuno? Wala akong pakialam. Anyway, tinawag kita. Bayaw, tinawag kita. Tumango ka lang kung gusto mo. Sumang-ayon ka ng kaunti. Wala ba sa katinuan ng taong ito? Sumasang-ayon ako sa'yo. Tumayo ka muna. Salamat, Bayaw. Mula ngayon, Bayaw, ako ang magiging aso mo. Kung sasabihin mong pumunta ako sa kanluran, hindi ako kailanman pupunta sa silangan. Kung sasabihin mong hawakan, si J. Maaari ba itong malutas? Bayaw, ipaubaya mo sa akin. Ang bagay ni Ginang Sun ngayon, anuman ang grievances ng iyong pamilyang Son, sa aking Bayaw, sa totoo lang, poprotektahan kita. Batay lang sa iyo. Batay lang sa akin. Ang laking usapan. Binatang Chin, nandito ka. Sino si Louie? Binatang Chin, siya po. Oh, si Binatang Kin pala. Paano nakasama si Binatang Kin dito? May connection ba? Kung hindi, Binatang Kin, tulungan mo ako. Wala ang pamilyang Li. Ano ang pamilyang Li? Kung magsasalita ka pa, buburahin ko ang buong pamilya mong Li. Ikaw si Louie. Anong problema? Ang lolo mo ay isang magsasaka, at gusto pa ring maging emperador. Kayo na kumpol ng mga mahihirap, dapat maglingkod sa amin sa henerasyon, at maging aming mga aso. Ngayon, dapat kang lumuhad at umamin sa iyong pagkakamali ngayon, baka sakaling, iligtas ko pa ang buhay mo. Tapos na, tapos na. Kahit ang pamilya Chin mula sa kabisera ng Zhejiang ay dumating na. Manahimik ka. Luyay, sino sa tingin mo ang makakatulong sa iyo ngayon? Kahit na ang hari ng langit mismo ang dumating, hindi ka niya maililigtas. Ikaw na hangal. Sa harap ng batang master, naglakas loob kang magsalita ng may kayabangan. Nangahas ka pang siraan ang aming Panginoon. Kukunin ko ang iyong buhay. At ang batang master. Ang aming Panginoon, marahil ay hindi mo pa alam, ang aking mga ninuno ay nakipagkaisa na sa 28 Panginoon upang durugin ang iyong lolo. Iyon na hamak na tanga, hayaan mong hindi na muling makabangon ang samahan ng iyong lolo. Gaya ng inaasahan, sa bawat kaharian, laging may mga taksil at rebelde. Sa kabutihang palad, naghanda ako ng maaga at nag-imbak ng ilang sandata. Haring Qin Guang, hindi ba ipinagmayabang mo ang pagwasak sa akin? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura ng tunay na sandata. Ikaw na magnanakaw, Haring Qin Guang. Hindi mo inaasahan na mayroon pa akong stock, hindi ba? Kung tutuusin, kailangan kong pasalamatan ka para sa pagtitipon ng 28 Panginoong ito sa iisang lugar. Nakakatipid ito sa akin ng problema sa pagharap sa kanila isa-isa. Kaya pala ang pamilya Qin, wala tayong sama ng loob dati. Ngunit kinailangan mong pukawin ako. Kung hindi, ang inyong pamilya Qin ay hindi na kailangang mag-alala sa inyong buhay. Gusto ko pa nga sana kayong panatilihin ng kaunting panahon. Ngunit, ipinilit mong tumalon sa pamilya So na ito, ang Poso Negros na ito. Louie. Ang aking mga tauhan ay walang awa. Ang inyong buhay, pamilya Qin, kukunin ko. Kinukuha ang buhay ng pamilya Qin. Ang aking ninuno sa pamilya Qin ay si Haring Qin Guang. Sa kaharian ng langit na misteryoso, siya ay isang makapangyarihang Panginoon. At ang iyong lolo, siya ay malapit ng maging isang bilanggo. Inaakala mo pa ba natakot ako sa'yo? Masamang tao, manahimik ka. Ang aming Panginoon, isang pinagpalang tao na may banal na proteksyon, ay tiyak na babaliktarin ang kasawian sa kapalaran. Ang isang pinagpalang tao ay babaliktarin ang kasawian sa kapalaran. Ngunit ang iyong lolo ay isang kuripot, hindi niya alam ang kanyang lugar. Hindi niya alam ang pagkakaiba ng mataas at mababa. Hindi niya alam kung gaano karaming mata mayroon ng Haring Qin. Tama, Batang Master Qin. Alisin ang mga taong ito at ang mga tangang iyon, puksain silang lahat. Batang Master Qin, ipaubaya mo sa akin ang mga taong ito. Hindi sila maaaring mamatay ng ganoon kadali, hindi ganoon kagaan. Gusto kong hulihin kayong lahat at pahirapan sa loob ng 20 taon. Kaya ninyong gugulin ang nalalabi ninyong buhay sa isang madilim na bilangguan para sa nalalabi ninyong buhay. Mabuti. Batang Master Qin, ipaubaya mo sa akin ang lahat ng mga babaeng ito. Batang Master Son, hindi ka ba ginawang walang silbi? Bakit interesado ka pa rin sa mga babae? Wala ba akong grupo ng mga hayop sa grupo ng mga halimaw? Kayo, magpatuloy sa inyong walang saysay na galit.
Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Hoy! Talaga bang naniniwala ka dyan kung ang apelyido mo ay Qin? Paano kung siya ay mabigo? Pagkabigo. Ang 28 piyudal na Panginoon talagang mayroong 28, 10 milyong tropa. Gaano man kalakas ang iyong lolo? Maaari pa rin siyang gawing durog ng mga tangang iyon. Sino ang nakakaalam, baka ang iyong lolo ay nagmamakaawa na para sa awa. Mahirap makipagtalo sa isang matigas ang ulo na tanga. Hindi ko lang maintindihan, sa panahong ito ng teknolohiya, nakikipaglaban ka pa rin sa pamamagitan ng pag-asa sa dami ng tao. Ito ba ay tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming tao o hindi? Sinusubukan mo bang magkaroon ng mas kaunting tao? Ay, mayroon kang mas kaunting tao. Takot na takot ako, takot na takot. Apo. Lolo, Mabuting apo. Ang galing nito, ang lakas. Mabuting apo, ibinigay mo kay Lolo ang mga missile na ito. Napakalakas talaga nila. Ilang putok lang. Ang 28 piyudal na Panginoon at 10 milyong tropa ay walang matitira. kahanga-hanga, hindi ba? Hoy, Lolo, hindi na kita kakausapin. Aayusin ko muna ang grupo ko. Kapag naayos ko na ang mga talunang ito, pagkatapos ko, bibigyan kita ng totoong bagay. Ano, natigilan ka ba? Bigla kang nakikipag-usap sa isang sirang piraso ng kahoy? Oh, baka ginagamit mo ang sirang kahoy na ito para kausapin ang iyong lolo? Si Lolo ay aakyat sa trono ngayon. Hayaan mong sirain ng mga talunang ito ang mood ni Lolo. Huwag mong hayaan silang makalusot ng madali. Si Lolo ay nagpapatuloy sa pag-akyat. Naiintindihan. Sasabihin ko sa'yo, naayos ko na ang mga bagay sa aking lolo at ngayon ay nagsisimula na ang pag-akyat. Si Lolo ay tunay na lolo. Nasaan ang signal? Nasaan ang signal? Hoy, Lolo! Lolo, tulungan mo ako ng mabilis. Puksain ang mga bastos na ito. Sun Chayan, paulit-ulit mong hinama ang batang master at ang Panginoon. Ngayon, ang pamilya Sun ay pupuksain. Ang buong ang kanila ay hindi na muling isisilang. Gamit ang isang sirang piraso ng kahoy upang magsalita ng ilang salita at gusto mong puksain ng isang buong pamilya? Paano? Nag-aaral ba kayong lahat ng pag-arte? Kung gayon, ang pagtatanghal na ito ay napakagaling talaga. Hindi nakakapagtaka na ang isang sirang piraso ng kap, tulad ng iyong mga ninuno, na hindi pa nakakita ng mundo. Hindi nila alam kung ano ang dalawang kaharian, kung ano talaga ang mga ito. Ang mga ninuno ng aking pamilya, Chi, ang mga pinuno ng kaharian ng langit na naghari sa loob ng 1,000 taon. Ano pa ba ang hindi nila nakita? Kahit ang tinatawag na dalawang kaharian, ay hindi pa nila naririnig. Ako ay natatakot na kayong mga mahihirap ang nakaisip nito. Sige na nga, ayoko nang sayangin ang aking hininga sa inyong mga ignorante. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang iyong mga ninuno ay nakipagsabuatan sa 20 piyudal na Panginoon at lubos ng napuksa kasama na ang iyong mga ninuno. Pinapayuhan kitang magmadali ngayon at mag-ipon ng mabuting karma. Kung hindi, magtatapos ka ro na nagdurusa sa pagpapahirap. Mangmang. Ngayon hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano nakikipag-ugnayan ng aking pamilya, Chi, sa aming mga ninuno. At ipapakita ko sa iyo kung paano babagsakin ng ninuno ng pamilya, Chi, ang iyong lolo. Nang paunti-unti, may isa, ihanda ang altar para sa pagsamba sa ninuno. Mabuhay ang aming emperador, mabuhay ng matagal, mabuhay. Tumayo kayo. Salamat po, mahal na kamahalan. Ngayon hindi na ako. Napatahimik na ang alyansa, ang 28 mga Panginoong Feudal. Susunod, magpapadala tayo ng tropa sa bansa. Hayaan nating tikman nila muli, ang lasa ng mga malalaki at matatandang lalaki. Mahal na Panginoon, paano haharapin ito ni Haring Qin Guang? Gamitin ang espada na pumapatay ng demonyo. Hindi, mahal na Panginoon, hindi, Ama. Nabulag ako ng isang tao. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ng isang hamak na tao. Napaka mapagbigay mo. Pagbigyan mo ako sa pagkakataong ito, hindi na ako maglalakas loob muli. Ano ang ginagawa niya? Nagsasamba sa mga ninuno. Pagsamba sa mga ninuno. Ang lahi ng pamilyang Qin ay may malaking impluensya sa misteryosong kaharian. Kung handang magbayad ang isa ng sapat na halaga, maaaring magbukas ng daanan sa pagitan ng dalawang kaharian upang ipakita ang dialogo. Iyan ay masyadong maluho. Mala, ang pakikipag-usap sa misteryosong kaharian, nangangailangan ng mataas na halaga. Sa tingin mo, ang insensong ito na kailan lang sinindihan ko, ano ito? Ay tunay na gawa sa Golden Silk Nanmugut, isang premium na insensong tributo. Insensong tributo. Tama, ito ay ordinaryong insenso. Gawa lamang mula sa panloob na balat ng elm at mga karaniwang materyales tulad ng puting kahoy. Ito ay gawa sa, ngunit ang insensong ito mula kay Qin Shao ay gawa sa Golden Silk Nanmugut, naglalaman ng saffron at mahigit 100 mamahaling sangkap tulad ng moss. Mangmang at Hanggal. Kayo mga karaniwan, paano ninyo malalaman ang mga pamamaraan ng pamilyang Qin? Ito lamang na, nagkakahalaga ng 100 milyon. Mali. 200 milyon. Anong dakilang kilos? Pagkagastos ng 200 milyon, hindi man lang kayang suportahan ang pagsamba sa ninuno. Talagang maluho. Kapag ako ay karaniwang nagsasamba,
Nagsisindi lang ako ng 2 kandila. Hindi ba yan masyadong mababaw? Ikaw ang batang Panginoon. Ikaw ay may marangal na pinagmulan. Okay lang na maglagay ng 2 kandila. Ninuno ng pamilyang Qin, pakinggan mo ako. Ako, si Qin Fei, ang iyong ina po. Ngayon, nais kong makipag-usap sa iyo, ninuno. Nais kong makausap ka, ninuno. Maaari bang tunay na makita ng pagsamba sa ninuno? Ang mga ninunong pumanaw na. Hindi ko alam. Kaya Mangmang at Hanggal, kayo na mga karaniwan, paano ninyo malalaman ang mga pamamaraan ng pamilyang Qin? Ang simpleng pagsamba sa ninuno ay maaaring kumonekta sa banal. Ito ay isang ordinaryong paraan lamang. Bukod pa riyan, maaari ka pang magpadala ng mga bagay mula sa misteryosong kaharian. Oh, at maaari pang humirap ng mga bagay mula sa misteryosong kaharian. Natural. Nakikita mo ba? Itong tansong barya ay hiniram mula sa langit. Isang hiniram na baryang Budista. Nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ito ay isang kayamanan. Maaari ba itong ang maalamat na misteryosong barya ng kapalaran? Sinasabi na ang isang tansong barya ay maaaring pahabain ang buhay ng isang mortal ng 1 taon. Siguro ang iyong pamilyang Lee ay may kaunting kaalaman. Itong baryang kayamanan ay maaari lamang pahabain ang buhay ng 1 taon. Kung magawa nating makuha ito, ang maalamat na pendant ng Phoenix, maaari nitong pahabain ang ating buhay ng 20 taon. Ito ay maliit na kapalaran lamang, hindi sulit banggitin. Kaya mayroon ka ba nito? Siyempre wala ako. Kung wala iyan, ano pa ang sinasabi mo? Wala ako nito, pero siya meron. Ako, tama iyan. Natanggap mo iyan mula sa general. Ipakita mo sa amin ang regalo. Halika na, ipakita mo sa lahat. Hayaan nating tingnan ng lahat. Ito ba iyon? Ito ay talaga ang pendant ng Phoenix mula sa misteryosong kaharian. Paano ito posible? Ang misteryosong kaharian ay isa ring, hindi mapapantayang pag-iral. Ikaw, isang babae mula sa mababang pinagmulan. Paano mo ito posibleng magkaroon? Saan mo nakuha ito? Hindi ko alam. Ibinigay sa akin ito ni... Akala mo kaya niyang ibigay maging ang pendant ng Phoenix at ibigay ito sa isang tao? Ang luyi na ito ay talagang hindi ordinaryo. Oh, ang aking mabuting manugang. Hindi. Ibinigay ito sa akin ng aking lolo. Anong gamit mo para sa jade pendant na ito? Wala itong gamit sa anumang paraan. Kapag lumitaw ang mga ninuno ng pamilyang Qin, mauunawaan mo ang agwat sa pagitan natin. Pakiusap, mga ninuno, magpakita kayo. Ano ang nangyayari? Kamahalan. Mukhang isang ina po ng aking pamilya na tila nagsasagawa ng seremonya ng mga ninuno. Hindi ko alam kung dapat ba natin silang makilala. Dahil tinatawag mo akong ama, bibigyan kita ng pagkakataon, kilusin natin sila. At hayaan siyang humingi ng tawad sa aking apo. Mabuti rin na ayusin ang mga usaping hinaharap. Salamat, kamahalan. Kung gayon ako ay aalis na, hindi na kailangang maging formal. Magkita tayo dito mismo. Hindi ba ito angkop? Ano ang hindi angkop dito? Natatakot ang nagkasala na ang ating mga inapo. Ay hindi nakakaalam ng iyong dakilang reputasyon. At nagkasala sa'yo. Iyon ay kahihiyan. Gusto kong magkita kayo dito. Magkita dito mismo. Oo. Pakiusap, mga ninuno, magpakita kayo. Mga ninuno. Ano yon? Bakit mo ako tinatawag ng mad alien? Mga ninuno. Ang apo ni Luming, ang batang dugyot. Sinabi ni Luyi, ikaw at ang 28 Panginoon ay hindi nagtagumpay na talunin ng tuso na si Luming. Ito ay simpleng malaking biro. Nakikita ninyo lahat, ang mga ninuno ay galit. Tapos na kayong lahat. Kasama ka, kayong mahihirap na matatandang ninuno. Tapos na ang lahat, mahina ang signal sa aking panig. Ibaba ko muna ito. Mga ninuno. Ano ang nangyayari? Hindi kailanman nagkaroon ng pagkaantala sa mga seremonya ng ninuno dati. Ano ang sinasabi ng mga ninuno sa pagkakataong ito? Mahina ang signal. May network ba dyan sa kabilang panig? Qin Xiao, ano ang sitwasyon ng ating mga ninuno? Ngayon, ang ating mga ninuno ng Qin ay may mahalagang bagay. Ngunit ang ating pamilyang Qin ay malalim ang ugat. Kahit hindi umasa sa kapangyarihan ng ating mga ninuno, ang pag-usak sa iyo ay hindi mahirap. Madali lang ito. Madali lang. Hintayin mo lang habang naghahanda ako. Tapang mong hampasin ako? Ihanda mo ang nanay mo. Matagal ko na kayong kinainisan. Anong klaseng pamilya ang Qin? Mahusay ba ang pamilyang Qin? Kapag mayaman, akala mo kung sino na ha? Talagang hindi ko kayo nagustuhan. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang pamilyang Qin. Maging ang iginagalang na gobernador ay sumusunod na lang ng masunurin sa kanilang utos. Mahal na Ginoong Lo, ako si Zhao Long, ang simpleng gobernador lang ng Han City. Malaking biyaya na makilala ko kayo, mahal na Ginoong Lo, ngayong araw. Ito ay isang biyaya na natamo ko sa maraming buhay. Ang tanging hiling ko lang ay sa hinaharap si Ginoong Lo ay makapagsalita ng ilang magagandang salita para sa pamilyang Zhao sa harap ni matandang Ginoong Lo. Mahal na gobernador, masyado kang mapagpakumbaba. Masyado kang mapagkumbaba.
Mahal na gobernador, ano ang ibig mong sabihin dito? Huwag mo akong tawaging gobernador. Hindi ako kapten ng seguridad tulad mo. Iniisip mo bang hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Alam ko eksakto kung ano ang pinaplano mo. Mula ngayon, ang posisyon mo ay binabawi na. Ano ang ibig mong sabihin? Zhao Long, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako, si Sun Tzu, hindi ko titingnan kahit bilang isang kapitan ng seguridad. Mahal na Ginoong Cheat, mas mabuti kung ikaw na ang magsasalita para sa akin. Zhao Long, matandang hanggal, anong ginagawa mo? Ang mga ninuno ko ang nagpadala sa iyo dito para hanapin itong mahirap na lalaki at para magpasikat sa kanya. Qin Fei, ang lolo ni Ginoong Lo ang nagbuklod sa Tayang Zuan Rep, at ang ninuno ng inyong pamilyang Qin ay isang bilanggo lamang. Pinapayuhan kita na maging maingat sa iyong mga salita at kilos. Mag-isip ng mabuti kung paano ka hihingi ng tawad kay Ginoong Lo. Humingi ng tawad. Sinasabi mong ang ninuno ng pamilyang Qin ay isang bilanggo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang Lo na may putikang paa mamamatay sa laban. Mahal na emperador, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Ang buong pamilyang Qin sa maraming henerasyon ay maglilingkod sa inyo na parang mga baka at kabayo. Maglingkod na parang mga baka at kabayo. Kung gayon, ipaliwanag mo ito sa iyong mga inapo. Siguraduhin naiintindihan nila. Mga ninuno ng pamilyang Qin. Ako, si Qin Fei, hinihiling muli ngayong araw na magsalita ang mga ninuno. Pagpapasa ng anino. Interrealm na pagpapasa ng anino. Para gamitin isang beses, ang interrealm na pagpapasa ng anino ay nagkakahalaga ng daan-daang ginto. Mukhang ang mga ninuno ng pamilyang Qin ay matagumpay na napaligiran ng sutil na si Luming. Mga ninuno. Damit ng dragon. Posible kayang ang ninuno ng pamilyang Qin ay naging emperador? Oo, tama. Ang ninuno ng pamilyang Qin ay may malaking kapangyarihang militar. Kapag namatay ang lolo ni Louis, ang trono ay mapapasa kamay ng pamilyang Qin. Maligayang pagbati, ninuno. Ako, si Qin Fei. Binabati ang mga ninuno ng pamilyang Qin. Mahaba ang buhay, mahaba ang buhay, mahaba ang buhay. Naku, hindi naman siguro natalo si Grandpa, di ba? Hindi, kailangan mong maniwala sa ating Panginoon at ang mga regalong ipinadala ng Batang Master. Ninuno. Mahal na Ginoong Qin, sigurado ka bang hindi ka lumuluhod sa maling tao? Paano kung yumuyukod ka sa, hindi sa iyong ninuno, kundi sa lolo ko? Emperador Qin Guang. Gusto mong maging emperador? Mahal na emperador, mali ang iyong pagkakaintindi. Hayaan mong ipaliwanag ko. Mayroon akong dakilang ambisyon ngunit limitado ang kakayahan. Paano ako magiging karapat-dapat sa titulong emperador? Ikaw, ang mga nakababata, lahat ay tinatawag kang mahaba ang buhay. Dapat ko bang habarin itong damit ng dragon? At ibigay sa'yo? Hindi ito makatarungan, mahal na emperador. Kaya pala ako ay nagawa ng mali. Sa ganoong kaso, ikaw at ang iyong mga inapo ay dapat magkaroon ng maayos na pag-uusap. Ngunit kung hindi maganda ang kanilang pag-uusap, ang buong pamilyang Qin at ang kanilang mga inapo ay mapapahamak. Opo. Ang immortal na ninuno ng aming pamilya ay naging emperador na, at ikaw ay isang bilanggo lamang. Ano ang karapatan mong kausapin ako ng ganito? Hindi ba ito ang ninuno ng pamilyang Qin? Ito ba ang iyong lolo? Ninuno, naaalala mo ba ako? Ako si Qin Fei, ang susunod na pinuno ng pamilyang Qin. Ah, ikaw si Qin Fei. Opo. Kung gayon, bilang susunod na pinuno ng pamilyang Qin, hindi mo nakakailanganing kunin ang posisyon na yon. Sinasabi mo bang, diretso akong mapopromote bilang pinuno ng pamilya? Salamat, ninuno. Ako, si Qin Fei, ay tiyak na pamumunuan ng pamilya, patungo sa kasaganaan. Luhod ka sa harap ko. Alam mo bang nagdulot ka ng malaking sakuna? Bakit mo nasabi yan? Naging emperador ka na. Ang pamilyang Qin ko ay nakatakdang umakyat sa pinakamataas na posisyon. Saan pa manggagaling ang sakuna? Tumahimik ka. Ako, si Qin Guang, ay naging tapat na lingkod sa mahal na emperador sa buong buhay ko. Naging aso na ako ng emperador. Ninuno, ano ang iyong sinasabi? Mga salitang sikim at traidor. Qin Guang. Talaga bang gusto mong maging emperador? Mahal na emperador, mali ang iyong pagkakaintindi. Ang ina po ng aking pamilyang Qin, ang nabaliw, nawala na ang katinoan niya. Ninuno, ano ang iyong sinasabi? Paano ako nabaliw? Sabi ko, nabaliw ka. Talagang nabaliw ka. Ninuno, baka, kinokontrol ka ni Luming? Ninuno, huwag kang mag-alala. Ang 28 Panginoon ay kasalukuyang pumapaligid sa kanya, di ba? Hihintayin lang, apo, at papalitan ko si Louis. Hanggat siya ay maglakas loob kumilos, papatayin ko agad si Louis. Nangangamba ka ba? Sa lakas ng aming pamilyang Qin, ang pagpatay kay Louis ay hindi seryosong bagay. Gusto mo bang matakot ako? Hanggat ang 28 Panginoon ay makalusot sa mga tarangkahan ng lungsod, ikaw ang makakakuha ng papuri. Kung gayon ang aming pamilyang Qin ay sisiga na pa ng 1,000 taon. Tumahimik ka.
Ang 28 Panginoon na iyon ay magiging abo. Paano nangyari yon? Ang 28 Panginoon hindi makapatay ng isang simpleng magsasaka? Paano ito imposible? Sa katapangan at lakas. Walang makakalaban sa atin. Madali nating matatalo ang 28 rebeldeng iyon. Magagawa ito ng may halakhak. Bakit hindi natin samantalahin ang sandaling ito habang ang emperador ay nasa mabuting kalagayan? Yumukod at magtapat sa kanya upang humingi ng mabilis na kamatayan. Qin Guang. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Sige. Kung gayon, mawala ka na lang. Ninuno. Mukhang ang iyong suporta ay wala na. Kahit na wala na ang ninuno ng aming pamilyang Qin, sa lakas ng aming pamilyang Qin. Kaya ko pa rin kayong patayin, at isama kayong pabagsakin. Hindi mo pa rin naintindihan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa kautusan ng imperyo, ang mga pamilyang Qin at Son ay lumabag sa langit. Nagdadala sila ng kapahamakan sa mundo. Iniipak nila ang mga buhay. Malaki ang kanilang mga kasalanan. Ang mga pamilyang Qin at Son, lahat ng miyembro ay gagawing alipin sa Heavenly Mysterious Realm. Hindi na sila muling mabubuhay magpakailanman. Lolo, lumabas ka at kunin ang iyong bagong kagamitan. O aking mahal na apo, anong uri ng kagamitan ito sa pagkakataong ito? Sa pamamagitan ng paraan, huwag kang gagastos ng masyadong maraming pera. Sa ngayon sa Heavenly Mysterious Realm, nagkakaroon na ito ng inflasyon dahil sa iyong paggastos. Hoy, hindi ako gumagastos ng pera. Sa pagkakataong ito, binibigyan kita ng bagong kagamitan. Anong bagong kagamitan ang tinutukoy mo? KTU siya Multiple Rocket Launcher. Hindi na yan angkop sa iyong katayuan. Lolo, ang iyong katayuan ngayon. Ano yon? Tingnan mo. Ito. Lolo, nakalimutan mo na ba? Tinatawag kong maliit na bola na ito na Big Ivan. Kilala rin bilang Tsar Hydrogen Bomb na may lakas na 170 milyong tonelada ng TNT. Kahanga-hanga, di ba? Ito, hindi naman talaga kailangan, di ba? Sa ngayon, ilang mga karatig bansa, hindi ba sila medyo hindi matata? Gusto kong gamitin mo ito para harapin ang ilang maliliit na bansa, para takutin sila. May katuturan yan. Mahal na emperador, ang prinsipe ng korona ay napakamagalang. Bakit hindi hayaan ang prinsipe ng korona? Bumabating na ng iyong kaharian. HMM, may katuturan yan. Lolo, hindi ako sang-ayon dyan. Lolo, hindi rin ako sang-ayon. Kung gayon, kayong lahat ay dapat magmadali pa uwi. Masusunod po, masusunod. Hoy, Big Ivan. Lolo.